Invincible Divine Sword Chapter 971 hanggang 980. Ang malapad na bangka ng dagat ay pag-aari ng ating mga ninuno, paano natin siya papayagan na sakupin ito? Nang marinig ni Wei Sheng na tumanggi siyang Xiaotian na ibalik ito, agad siyang nagkaroon ng nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, kahit na humarap ang Panginoon ng langit at lupa, walang puwang para sa negosasyon. Kung pipilitin niyang huwag ibalik iyon, wala nang magagawa ang Tiandi Academy natin kundi ang makipagdigma. Pumunta sa digmaan. Si Wei Sheng ay puno ng hangarin na pumatay. Gabi na at wala pa rin ang mga tao. Hanggang sa hating gabi na ang Panginoon ng langit at lupa at si Zhao Ming ay umalis sa kuweba niyang Xiaotian. Alam ng dalawa na magkakaroon ng pangalawang antas bukas, kaya hindi sila nang ahas na manatili sa kuweba niyang Xiaotian ng masyadong matagal. Pagkaalis ng Lord of Heaven and Earth at Zhao Ming, nilunok niyang Xiaotian ang 4 na divine fruits at umupong nakakrus ang paa sa Chaos Spirit Stone para magsanay. Dati, ginamit niya ang mababang grade na Chaos Spirit Stone para magsanay, ngunit ngayon, ginamit niya ang middle grade na Chaos Spirit Stone. Ang middle grade na Chaos Spirit Stone ang gusto niya at ng kanyang master, ang Lord of Heaven and Earth. Ang Panginoon ng langit at lupa ay direktang nagbigay sa kanya ng isa. Sa madaling araw kinabukasan, tumigil siyang Xiaotian sa pagsasanay. Ang Chaos Spiritual Energy ng middle grade Chaos Spirit Stone ay dalisay, at ang isang gabi ng cultivation ay maihahambing sa nakaraang maraming araw ng cultivation niyang Xiaotian. Nang makitang maliwanag ang kalangitan, tumayo siyang Xiaotian, umalis sa kuweba, at lumipad patungo sa plaza ng lungsod ng Hongwang. Ang 6 na tao, si Zhu Shenwang, red-haired old demon, ay matagal nang naghihintay sa plaza. Nang makitang paparating siyang Xiaotian, nagmadali silang batiin siya. Young Master, magalang na sabi ng ilang tao. Tumanggo siyang Xiaotian sa maraming tao at tumingin sa mga tao sa plaza. Halos lahat ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng partido ay dumating. Ang mga master ng Kaitian Academy, Tiandi Palace, Eternal God Kingdom, at Sword Kingdom ay dumating na lahat. Gayunpaman, hindi pa dumarating ang mga Panginoon ng Son of Chaos at ang 4 na tribo ng God-Eating Clan. Ang anak ng inilibing na Diyos ay ganoon din. Nang makitang paparating siyang Xiaotian, natural na hindi masyadong palakaibigan ang mga mata ng mga tao sa Kaitian Academy na nakatingin kay Yang Xiaotian. Kapag naisip nila na ang vast sea boat ng kanilang ninuno ay sakay ni Yang Xiaotian, ang mga tao sa Kaitian Academy ay palaging nakaramdam ng sama ng loob at nais nilang pumunta at hilingin kay Yang Xiaotian na ibigay ang malapad na bangka ng dagat ngayon. Gayunpaman, ang Panginoon ng Kaitian ay hindi pa dumarating, kaya kahit na ang lahat ay hindi nasisiyahan o hindi masaya, maaari lamang nilang tiisin ito sa ngayon. Kung ikukumpara sa nagniningas na mga mata ng mga tao sa Kaitian Academy, ang mga mata ng mga tao sa Tiandi Palace na tumitingin kay Yang Xiaotian ngayon ay mas palakaibigan. Si Li Feng ay nakatayo sa likod ni Hanming Tiandi, nakatingin kay Yang Xiaotian ng may takot, pagdududa, at kawalan ng hustisya. Pagkabalik kahapon, diretso siyang pinagalitan ni Hongwang Tiandi ng mahabang panahon. Maging ang kanyang amo na si Hanming Tiandi ay pinagalitan ni Hongwang Tiandi. Sa makatuwid, tumingin si Hanming Tiandi kay Yang Xiaotian na may sama ng loob. Tumayo si Prinsesa Bihan sa tabi ni Bei Jifan at tahimik na tumitig kay Yang Xiaotian. Narito ang anak ng Chaos. Sa oras na ito, may sumigaw sa karamihan. Napatingin ang lahat. Nakita nila na pinangunahan ng Son of Chaos ang mga masters ng God of Food Clan at ng Silver Sky Blood Demon Clan para masira ang hangin. Ang mata ng lahat ng kasamaan sa noo ng anak ng Chaos ay kumislap ng madilim na berdeng ilaw, na mas masama at kakaiba kaysa kahapon, na nagpapalamig sa mga tao sa kanilang mga puso. Ang anak ng Chaos ay parang demonyo ng lahat ng kasamaan, naglalakad sa harapan, na may masamang aura sa buong katawan. Kahit na maraming mga master ng sekta na mas malakas kaysa sa anak ng Chaos ay nakaramdam ng takot nang makita nila ang anak ng Chaos sa oras na ito. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagdating ng anak ng Chaos, pinangunahan ng anak ng inilibing na Diyos ang Blade of Bone Demon, ang Netherworld Demon Lord at iba pa na dumating. Ang hininga ng prehistoric beast sa anak ng inilibing na Diyos ay mas malakas kaysa kahapon. Pagkarating niya, tumingin siya kay Yang Xiaotian na may uhaw sa dugo at matinding liwanag sa kanyang mga mata. Sa pagdating ng anak ng Chaos at anak ng inilibing na Diyos, nang inag ang lahat sa eksena. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang malalobo na mga mata ng anak ng Chaos at ng anak ng inilibing na Diyos, at nakipag-chat sa kanyang Panginoon na si Hongfeng at ang ikapitong prinsesa, naghihintay sa pagsisimula ng ikalawang antas. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makitang malapit na ang oras, sinimulan ni Zhao Ming na ipahayag ang mga patakaran ng ikalawang antas. Ang mga tuntunin ng ikalawang antas ay katulad ng unang antas. Ang proseso ng kompetisyon ay ipinagbabawal sa paggamit ng mga artifact na lumalampas sa Divine Emperor Realm.
Gayunpaman, ang unang antas ay ang paglusot sa Hanging Mountain, ngunit ang pangalawang antas ay isang kompetisyon sa ring. Kasabay nito, sinabi ni Zhao Ming ang tungkol sa mga reward para sa nangungunang 10 sa God's Domain battle na ito. Dahil sa kahalagahan ng Tiandao Mountain battle na ito, ang mga reward para sa nangungunang 10 sa God's Domain battle na ito ay madodoble kaysa sa mga nakaraang taon. Sa nakaraang God's Domain battles, ang unang lugar ay ginantimpalaan ng 30 milyong taong gulang na divine na gamot, at sa pagkakataong ito ay nadobol ito sa 30 milyong taong gulang na divine na gamot. Ang ikalawang pwesto ay nadobol sa 30 milyong taong gulang na mga banal na gamot. Doble ang ikatlong pwesto sa dalawa. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Nang marinig na ang mga reward para sa nangungunang 10 sa God's Domain battle na ito ay madodoble, maging siyang Xiaotian ay nasa sabik. Kung makuha niya ang unang lugar sa God's Domain battle na ito, sa pagkakataong ito ay makakakuha siya ng 30 milyong taong gulang na mga banal na gamot, at mayroon pa siyang dalawa sa kanya, na nangangahulugang siyam. Mayroong 40 milyong taong gulang at 20 milyong taong gulang. Kapag nalagpasan niya ang kaharian ng Hari ng Diyos, ang kanyang lakas ay makakasulong ng mabilis. Matapos ipaliwanag ni Zhao Ming ang mga alituntunin ng kompetisyon, hiniling niya sa lahat na gumuhit ng palabunutan upang mapagpasyahan ang kanilang mga kalaban. Siyang Xiaotian, ang anak ng inilibing na Diyos, ang anak ng Chaos at iba pa ay lumapit upang gumuhit ng palabunutan. Sa unang round, na-draw niyang Xiaotian ang number 4. Nagkataon na ang nag-drawing ng number 4 ay ang 9 Saints of Kaitian Academy. Nang makita ng lahat na ang unang round na kalaban niyang Xiaotian ay ang 9 Saints, sila ay natigilan at pagkatapos ay nabalisa. Sa orihinal, ang 9 Saints ay isang sikat na kandidato para sa nangungunang 10 sa God Realm battle na ito. Ngayong nakita niya na ang kanyang unang round na kalaban ay siyang Xiaotian, ang kanyang mukha ay biglang naging pangit. Matapos ang pagtatapos ng Shuangkong Mountain, ang lahat ng mga disipulo na pumasok sa ikalawang antas ay hindi gustong makatagpo ng 3 tao. Ang isa ay ang anak ng inilibing na Diyos, ang isa ay ang anak ng Chaos, at ang huli ay siyang Xiaotian. Napakunot din ang noo ni Wei Sheng nang makitang ang kalaban ng 9 Saints ay siyang Xiaotian. Sinabi niya sa 9 Saints, bagamat kamangha-mangha ang sword domain niyang Xiaotian, nakagawa kayo ng malaking pag-unlad sa sining ng pagtugtog ng sitar sa paglipas ng mga taon, at nas-anay na kayo sa Kaitian chapter ng ating Kaitian Academy. Maaaring wala kayong pag-asa na talunin siyang Xiaotian. Mapait na ngumiti ang siyam na santo, tumango, at pagkatapos ay huminga ng malalim, lumundag, at lumapit sa number 4 na singsing. Tumalon siyang Xiaotian at dumating din sa number 4 ring. Tiningnan ng 9 Saints siyang Xiaotian na may masalimuot na ekspresyon, sinusubukang pakalmehan ang kanyang sarili, at sinabing, Guro, natalo ka ni Xu Pang sa huling labanan ng Kaitian Academy. Nitong mga nakaraang taon, nagsumikap akong mag-aral ng sining ng pagtugtog ng sitar at nakagawa ako ng ilang tagumpay. Ngayon, gusto kong humingi ng payo sa master tungkol sa sining ng pagtugtog ng sitar. Siya ay nasa unang bahagi pa lamang ng ikatlong antas ng Divine Emperor. Alam niyang kung makikipagkumpetensya siya sa sword art ay tiyak na matatalo siya, kaya gusto niyang makipagkumpetensya kay Yang Xiaotian sa sining ng pagtugtog ng sitar. Nilinang niya ang Kaitian chapter ng Kaitian Academy. Kahit na pumasok si Yang Xiaotian sa larangan ng walang piano, mayroon pa rin siyang 10% hanggang 20% na tsansa na manalo laban kay Yang Xiaotian. Nang marinig na gusto ng 9 Saints na makipagkumpetensya sa kanya sa piano, umiling si Yang Xiaotian at sinabing, kahit na makipagkumpetensya tayo sa piano, hindi kita kalaban. Ang mukha ng 9 Saints ay namula na parang lila nang marinig niya ito, at hindi niya maiwasang magalit, Yang Xiaotian, sa tingin mo ba ay nakapasok ka na sa kaharian ng walang piano at ang iyong piano ay hindi magagapi? Gayun din, Yang Xiaotian, ang vast sibot ay bagay ng ating ninuno. Pumasok ka sa aming Kaitian Academy at ninakaw ang vast sibot ng ating ninuno. Walang dod ang magnanakaw ang iyong pag-uugali. Nagkatinginan ang mga alagad ng iba't ibang sekta sa paligid. Ninakaw nga niyang Xiaotian ang vast sibot ng Kaitian Academy. Nang marinig ito, biglang itinulak niyang Xiaotian ang kanyang palad patungo sa kawalan, at nakita ang hindi mabilang na mga Tianlong note na lumitaw sa kawalan, at hindi mabilang na mga Tianlong notes ang napalitan ng mga Tianlong. Umaatungal ang mga Tianlong sa mundo. Pagtingin sa langit na puno ng mga dragon, lahat ay nagulat. Si Wei Sheng at ang mga masters ng Kaitian Academy ay sumigaw, tunog ng piano ng dragon. Ito ang dragon piano sound ng ninuno. Ang tunog ng dragon piano ng ninuno ay sa wakas ay lumitaw sa mundo pagkatapos ng libu-libong taon. Ang ilan sa mga ninuno ng Kaitian Academy ay nasa sabik na sila ay nabulunan at ang kanilang mga mata ay namula. Para silang nakakita ng isang bagay na sagrado at hindi nalalabag.
Ang Dragon Piano Sound ay isang natatanging tunog ng piano na nilikha ni Liang Li, ang ninuno ng Kaitian Academy. Matagal na itong nawala. Mula kay Liang Li, walang Dragon Piano Sound sa Divine Domain. Ngunit ngayon, muling lumitaw ang tunog ng Dragon Piano sa mundo. Paanong hindi kikiligin ang mga taga-Kaitian Academy? Hindi lang ang mga tao ng Kaitian Academy ang natuwa, pati ang mga tao ng Tiandi Shenfu at ang mga masters ng major forces ay nagulat din. Hindi nila inaasahan na malalaman ni Yang Xiaotian ang tunog ng Dragon Piano. Pabilis ng pabilis ang paglalaro ni Yang Xiaotian, at ang mga dragon ay patuloy na nag-condense. Sa wakas, 10,000 mga dragon ang nag-condensed sa pagitan ng langit at lupa, at ang tunog ng dagandong ng dragon ay nagulat sa puso ng lahat. 10,000 mga dragon ang nakapaligid sa katawan ni Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay parang ninuno ng mga dragon at ang hari ng angkan ng dragon. Malamig na tiningnan ni Yang Xiaotian ang Nine Saints, gusto kong sumakay sa bangka ng malawak na dagat, bakit kailangan kong magnakaw? Nang sabihin niya ito, pinitik niya ang kanyang kamay at nakita niya ang libu-libong dragon na naging agos ng mga dragon, na binomba ang siyam na santo. Nagulat ang siyam na banal at inilabas ang kanyang sitar sa takot. Ginamit niya ang banal na kamay ng Golden Buddha sa paulit-ulit na pagtugtog ng kanyang sitar. Nagkaroon ng mga pagsabog, at isang malaking figure ang lumitaw sa kanyang sitar. Ang malaking figurang ito, na may hawak na malaking palakol, ay biglang tumaga kay Yang Xiaotian. Sa slash na ito, ang lahat ay nagkaroon ng ilusyon na ang mundo ay malapit ng maputol. Nahulog ang malaking palakol at bumangga sa agos ng mga dragon. Ngunit agad itong pinasabog ng agos ng mga dragon. Ang agos ng mga dragon ay sumabog sa malaking palakol at sa malaking figure. Ang siyam na banal ay itinapon at nahulog sa labas ng ring, nagsusuka ng dugo. Nang makita ang siyam na banal na napakadaling natangay, lahat ay nagulat. Alam ng lahat ang kapangyarihan ng Kaitian chapter ng Kaitian Academy, ngunit kahit ganoon, mahirap pa ring labanan ang kapangyarihan ni Tianlong Longyin. Nang ang lahat mula sa Kaitian Academy ay humarap upang gamutin ang siyam na santo, si Wei Sheng ay bumalik sa kanyang katinoan mula sa pananabik. Hindi niya maiwasang magtanong kay Yang Xiaotian, paano mo nalaman ang tunog ng Tianlong Qin? Nasa iyong mga kamay ba ang Tianlong Qin score? Mahinahong sinabi ni Yang Xiaotian, oo, ang Tianlong Qin score ay nasa aking mga kamay. Galit na sinabi ng isang matandang ninuno ng Kaitian Academy, Yang Xiaotian, dapat ikaw ang pumasok sa Hanhai Palace, nagnakaw ng Hanhai Boat, at kinuha ang Tianlong Qin score. Yang Xiaotian, ninakaw mo ang Hanhai Boat namin, at inalis mo ang Tianlong Qin score. Kasuklam-suklam. Galit na sinabi ng isa pang matandang ninuno ng Kaitian Academy, ang Tianlong Qin score ay ang buhay ng ating ninuno. Ibigay ang Tianlong Qin score ng ating ninuno. Biglang sumugod ang lahat ng mga masters ng Kaitian Academy, at ang mga tao ay nagalit, na parang hinukay ni Yang Xiaotian ang kanilang mga ninuno. Kung hindi dahil sa Honghuang City at sa labanan ng God Realm sa sandaling ito, hahakbang sana sila para lumaban. Nang makita ang galit ng mga ninuno ng Kaitian Academy, napangisi si Yang Xiaotian. Paanong hindi malalaman ng mga ninuno ng Kaitian Academy kung ang Hanhai Palace ay may Tianlong Qin score? Nais lamang ng mga taong ito na humanap ng dahilan para akusahan ang kanilang sarili ng pagnanakaw. Gusto mo ng Tianlong Qin score, maaari mo, hayaan ang iyong Kaitian Lord na dumating at kunin ito ng personal. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Itinaas ni Wei Sheng ang kanyang kamay para pigilan ang mga tao ng Kaitian Academy, na nakatingin kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, huwag mong isipin na wala kaming magagawa sa iyo dahil lang sa protektado ka ng Divine Palace of Heaven and Earth. Ang ating Panginoon ay nasa daan na at darating sa Honghuang City bukas. Pagdating ng oras, kailangan mong ibigay ang Hanhai Boat at ang Tianlong Qin score. Pagkasabi niyon ay inakay niya ang lahat na umatras sa gilid. Narinig ni Lin Xian, Deng Miao at iba pa na ang Kaitian Lord ay papunta na at darating bukas, kaya hindi nila maiwasang mapangiti, at tumingin kay Yang Xiaotian na may nanlilisik na mga mata. Malaki ang kahalagahan ng Vast Sea Boat at Dragon Music Score sa Kaitian Academy, at dapat nilang ibalik ang mga ito. Gayunpaman, mukhang hindi sila ibibigay ni Yang Xiaotian. Kung gayon, tiyak na maglalaban ang Kaitian Academy at Tiandi Shenfu. Sa pag-iisip ng labanan sa pagitan ng Kaitian Academy at Tiandi Shenfu, napangisi si Lin Xian at ang iba pa. Pagkatapos, inihayag ng referee na namumuno sa kompetisyon na si Yang Xiaotian ang nanalo sa unang round. Napabuntong hininga ang lahat nang makita nilang tinalo ni Yang Xiaotian ang Nine Saints of Kaitian Academy gamit ang Dragon Music. Maraming tao ang nagbubulungan sa isa't isa, halatang pinag-uusapan kung paano tutugon si Tiandi Shenfu pagkatapos dumating bukas ang Panginoon ng Kaitian. Sa bulwagan, si Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Sect,
ay sumimangot at nagsabi, ang espada ng impyerno ay pag-aari ng Panginoon ng impyerno. Walang bagay para sa Young Master na makuha ito. Ngunit ang Boat of the Vast Sea at ang Dragon Music Score ay kabilang sa Kaitian Academy, at nakuha sila ng Young Master ng palihim. Kung darating ang Panginoon ng Kaitian bukas, natatakot ako na mahirap itong ipaliwanag. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Mula sa mga salita, walang alinlangan na ninakaw niyang Shoutian ang Boat of the Vast Sea at ang Dragon Music Score. Sinabi rin ng ninuno ng higanteng unggoy na si Bai Liu, tama si Brother Wu Yin. Ang bangka ng malawak na dagat at ang Dragon Music Score ay kabilang sa Kaitian Academy. Kung darating ang Panginoon ng Kaitian bukas, kailangan nating ibalik sa kanila ang Boat of the Vast Sea at ang Dragon Music Score. Ang Black Phoenix Ancestor, ang Taishuan Sword Sect Ancestor at iba pa ay hindi nagsalita. Kalmado ang mukha ni Zhao Ming, at sinabi niya, tatalakayin ang bagay na ito kapag dumating ang Panginoon ng Kaitian bukas. Hindi nagtagal, natapos din ng mga alagad ng ibang arena ang unang round ng mga kompetisyon. Susunod, ito ay ang pangalawang round. Sa ikalawang round, pumili siyang Shoutian ng disipulo mula sa Silver Sky Blood Demon Clan. Sa Shuangkong Mountain, nakipag-usap siyang Shoutian sa karamihan ng mga disipulo mula sa 4 na angkan, ngunit 12 ng mga disipulo mula sa 4 na angkan ay nakapasa pa rin sa unang antas ng Shuangkong Mountain. Ang disipulo mula sa Silver Sky Blood Demon Clan na pinili niyang Shoutian ay tinawag na Lin Neng, isang inapo ni Lin Xian, at ang tanging natitirang second level na God Emperor ng Silver Sky Blood Demon Clan sa labanang ito ng God Realm. Nang makita ni Lin Neng na siya ang pinili niyang Shoutian, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, kaya nang magsimula ang kompetisyon, aaminin niya ang pagkatalo, ngunit hindi siya binigyan niyang Shoutian ng pagkakataong magsalita, at agad na na-activate ang Chaos Godhead at ang 14 Swords Domain. Biglang naging marahas ang kaguluhan at bumaba ang dilim. Sa walang hanggan na kadiliman, ang kapangyarihan ng 14 Swords Domain ay pumutol sa kawalan. Nang mawala ang kaguluhan at bumawi ang mundo, nakita si Lin Neng na nakatayo doon, unti-unting nagiging madilim na hangin at inaanod palayo. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang butil ng time sand. Tumingin si Lin Xian kay Lin Neng na unti-unting naging dark energy, kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinubukang pigilan ang pagpatay sa kanyang puso. Inaasahang mananalo si Lin Neng sa top 100 sa labanang ito ng God's Domain. Ngayon sa pagkamatay ni Lin Neng, masasabing ang Silver Sky Blood Demon Clan ay walang pag-asa sa labanang ito ng God's Domain. Susunod, sa ikatlo at ika-4 na round, nakatagpo niyang Shoutian ang mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan at ng God Eater Clan. Hindi binigyan niyang Shoutian ng pagkakataon ng kabilang partido na umamin ng pagkatalo, at direktang pinatay siya gamit ang isang espada. Hanggang sa ika-10 round lang ay nabunutan niyang Shoutian ang numero 1. Matapos ibunot ng anak ng inilibing na Diyos ang numero, binuksan niya ito at nakitang number 1 din ito. Sa labanan ng God Realm, ang pinakapinapanood ay walang alinlangan na siyang Shoutian, ang anak ng inilibing na Diyos, at ang anak ng Chaos. Mula noong labanan sa Shuangkong Mountain, inaabangan ng lahat ang labanan sa pagitan niyang Shoutian, ang anak ng inilibing na Diyos, at ang anak ng Chaos. Ngayong nakitang iginuhit niyang Shoutian ang anak ng inilibing na Diyos ng napakabilis, lahat ay nagulat. Hindi ko alam kung sino ang mananalo o matatalo sa laban na ito. Dapat ang anak ng Chaos ng Young Master. Siguradong hindi niya kalaban ang anak ng inilibing na Diyos. Not necessarily, sinabi ng anak ng inilibing na Diyos kahapon na umaasa siyang ipapakita ng Young Master ang buong lakas niya ngayon at huwag siyang pabayaan, ibig sabihin, siguradong matatalo ng anak ng inilibing na Diyos ang Young Master. Pinag-uusapan ito ng lahat ng nasa eksena. Simula kahapon, ang buong God Realm ay tinatalakay kung sino kinayang Shoutian, ang anak ng inilibing na Diyos, at ang anak ng Chaos ang mananalo sa unang lugar sa labanang ito ng God Realm. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay ang Shoutian, ngunit ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay ang anak ng inilibing na Diyos na si Wang Feiyang at ang anak ng Chaos na si Luo Hao. Kahapon, sinabi ni Wang Feiyang na dapat ipakita niyang Shoutian ang lahat ng kanyang lakas ngayon. I wonder kung gaano kalakas ang itinatago niyang Shoutian. Ang mga mata ni Deng Miao ay kumislap ng mahiwagang liwanag, nakatingin kay Yang Shoutian, na parang gusto niyang makita si Yang Shoutian. Tumingin din si Lin Xian kay Yang Shoutian na may pagdududa. Mula kahapon hanggang ngayon, hinuhulaan din niya kung gaano kalakas ang itinago ni Yang Shoutian. Natatakot ako na si Yang Shoutian ay hindi lamang nasa unang bahagi ng ika-10 antas ng Panginoong Diyos, ngunit maaaring nasa gitna o kahit na huling ika-10 antas ng Panginoong Diyos. Sabi ni Soul Ancestor sa malalim na boses. Late 10th level ng Panginoong Diyos. Nagbago ang mga mukha ng lahat ng mga master. Si Luo Hao,
ang anak ng mundo, ay tumingin kay Yang Xiaotian at malamig na sinabi, hanggat hindi pa nalalampasan ni Yang Xiaotian ang kaharian ng hari ng Diyos, mamamatay siya kapag nakilala niya ako. Puno siya ng malakas na tiwala sa sarili. Ngumiti ang Soul Ancestor kay Luo Hao at sinabing, naabot na ni Young Master Luo's Eye of All Evil ang kaharian ng lahat ng kasamaan. Kahit na masira ni Yang Xiaotian ang kaharian ng God King, mamamatay siya kapag nakilala niya si Young Master Luo. Ang kaharian ng lahat ng kasamaan. Nagulat silang lahat sina Lin Xian, Deng Miao at iba pa nang marinig nila ito. Ang kaharian ng lahat ng kasamaan, ito ang pagtitipon ng lahat ng kasamaan sa isang mata. May kasabihan sa universo, kapag lumabas ang lahat ng kasamaan, ang mundo ay nasa kaguluhan. Ito ay tumutukoy sa mata ng lahat ng kasamaan na nagtitipon ng lahat ng kasamaan sa isang mata. Sa sandaling ang mata ng lahat ng kasamaan ay umabot sa mata ng lahat ng kasamaan, ito ay sadyang hindi magagapi sa mundo, na tumatawid sa universo, at walang karibal sa parehong kaharian. Sa oras na ito, nakita ng anak ng inilibing na Diyos na siya ay nakabunot ng numero 1. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, tumingin siya kay Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay puno ng dugo at pagpatay, lumipad pataas, lumapag sa singsing, ang kanyang buhok ay lumipad, na nagpapakita ng kanyang pagmamataas at dominanti. Yang Xiaotian, akyat ka. Yang Xiaotian, halika. Ang tunog ay parang kulog sa langit, dumadagandong. Ang lahat ay nanginginig, at lahat sila ay nabigla. Normal ang mukha ni Yang Xiaotian, bumangon siya sa lupa at lumapag sa ring. Nang makitang bumagsak si Yang Xiaotian sa entablado, hindi na itinago ng Son of God Burial ang kanyang hininga at pinakawala ng hininga na matagal ng pinigilan. Biglang, isang nakakatakot na hininga ng isang sinaunang hayop ang dumaan sa buong mundo. Bumuhos din ang lahat ng lakas ng kanyang katawan na parang baha sa dulo ng mundo. Marahas na yumanig ang mundo. Hindi nagtagal, ang kaharian ng anak ng Diyos Burial ay itinaas sa ika-4 na antas ng Divine Emperor, at ito ay patuloy na tumaas sa isang kamanghamanghang bilis. Ang ika-4 na antas ng Divine Emperor. Nang makita na ang kaharian ng Son of God Burial ay tumaas sa ika-4 na antas ng Divine Emperor at tumataas pa rin, nagbago ang mga mukha ni Zhao Ming at ng lahat. Walang inaasahan na ang kaharian ng anak ng Diyos Libing ay magiging napakataas. Tulad ni Deng Yuanming, nilinang niya ang gitnang yugto ng ikatlong antas ng Divine Emperor sa loob lamang ng 50,000 taon, nakamangha-mangha na, ngunit ang Son of God Burial ay hindi lamang nakapasok sa ika-4 na antas ng Divine Emperor, ngunit nakapasok din sa ika-4 na antas ng Divine Emperor. Paanong hindi mabigla ang lahat? Nang ang kaharian ng anak ng Diyos Burial ay tumaas hanggang sa tuktok ng ika-4 na antas ng Divine Emperor, muling sumikat ang banal na liwanag. Ang ika-5 antas ng Divine Emperor. Nagulat ang lahat. Gayunpaman, hindi pa rin siya tumigil, at ang kaharian ng anak ng inilibing na Diyos ay patuloy na umakyat sa gitnang yugto ng ika-5 antas ng Divine Emperor bago siya tuluyang tumigil. Napabuntong hininga ang lahat nang makita nila ito. Maging ito ay ang Divine Palace of Heaven and Earth, ang Kaitian Academy, ang God-Eating Clan, o ang Tiandi Palace, lahat ng mga master ay nagulat. Ang ika-4 na antas ng Divine Emperor ay nag-iisa sa Divine Domain, ngunit ang anak ng inilibing na Diyos ay talagang ang ika-5 antas ng Divine Emperor. At ang ika-5 antas ng Divine Emperor ay ang gitnang yugto. Ang Divine Domain ay nagdaos ng Divine Domain War ng hindi mabilang na beses, at walang naging disipulo sa ika-4 na antas ng Divine Emperor, lalo pa ang ika-5 antas ng Divine Emperor. Maging si Zhao Ming, o ang Kaitian Academy, ang God-Eating Clan, ang Tiandi Palace at iba pang makapangyarihang tao, biglang lumubog ang kanilang mga puso. Ang ika-5 antas ng Divine Emperor. Hindi na itago ng Soul Ancestor, Lin Xian at iba pa ang kanilang pagkagulat. Maging ang anak ng Chaos, na nagtipon ng lahat ng kasamaan sa isang tingin, ay nakatitig sa kanyang mga mata. Sumimangot din ang Panginoon ng langit at lupa. Pagkatapos, ang anak ng inilibing na Diyos ay puno ng banal na liwanag. Nakita ko ang anino ng isang higanteng halimaw na namumuo sa likuran niya. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Nang lumitaw ang anino ng higanteng hayop, naramdaman ng lahat na nanikip ang kanilang mga puso. Tautay hayop. Nang makita ang anino ng higanteng hayop sa likod ng anak ng inilibing na Diyos, nang inag ang isang matandang ninuno. Si Tautay ay isa sa 4 na dakilang hayop sa mundo. Nilamon nito ang langit at ang lupa, at ang mabangis nitong kapangyarihan ay napakalaki. May isang sinaunang libro na si Tautay ay nagdulot ng kaguluhan sa banal na domain at nilamon ang isang sobrang sekta sa isang kagat. Walang inaasahan na ang katawan ng anak ng inilibing na Diyos ay isang matako na hayop. Hindi nakakagulat na ang lahat ay palaging nakakaramdam na nakaharap sa isang sinaunang panahong higanteng hayop. Sa oras na ito, ang anak ng katawan ng inilibing na Diyos ay muling nagniningning,
at ang mga anino ng mga sinaunang hayop na sinaunang panahon ay lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. 10,000 hayop na banal na katawan. Ang 10,000 hayop na banal na katawan, na pinagsasama ang kapangyarihan ng 10,000 hayop sa isa, ay isa sa mga banal na katawan na lumalaban sa langit. Ngunit hindi lang iyon. Ang banal na liwanag sa katawan ng anak ng paglilibing ng Diyos ay patuloy na sumisikat, at ang kapangyarihan ng isang banal na katawan ay sinuportahan. Katulad ni Yang Xiaotian, nilinang niya ang 4 na dakilang banal na katawan. Higit pa rito, 2 sa kanila ay mga banal na katawan na lumalaban sa langit, at 2 sa kanila ay mga banal na katawan sa pinakamataas na antas na walang katapusan na malapit sa mga banal na katawan na lumalaban sa langit. Nang makita na ang anak ng inilibing na Diyos ay mayroon ding 4 na banal na katawan, at 2 sa kanila ay mga banal na katawan na lumalaban sa langit, muling lumubog ang puso ni Zhao Ming at ng Panginoon ng langit at lupa. Ang anak ng inilibing na Diyos ay napakatalino na kahit na hindi siya kasing galing ni Xiao Haifeng ng Invincible Gate, natatakot ako na hindi siya mas masahol pa. Sa oras na ito, yumanig ang mundo, at 2 Diyos ang lumipad palabas sa kanyang katawan. Nang lumipad ang 2 Diyos, ang magulong enerhiya ay marahas, ang kadiliman ay bumaba, at sa kadiliman, ang nakakagulat na dugong enerhiya ay bumahas sa mundo. Ang anak ng inilibing na Diyos ay hindi lamang mayroong 2 magulong Diyosa, ngunit bawat isa ay 10 beses na mas malaki kaysa sa magulong Diyosa ni Lin Wei sa simula. 2 top-level na magulong Godheads. Dati, nahulaan ng lahat na ang anak ng inilibing na Diyos ay may pinakamataas na antas na magulong Diyos, ngunit ang ilang mga tao ay hindi pa rin naniniwala dito. Ngunit ngayon, sa wakas ay alam na ng lahat na ang anak ng inilibing na Diyos ay hindi lamang may pinakamataas na antas na magulong Godhead, ngunit mayroon ding 2 top-level na magulong Godhead. Ang anak ng inilibing na Diyos ay nakatayo doon, tulad ng Panginoon ng mga banal na hayop na lumabas sa mundo ng kaguluhan, na pinakawalan ng kanyang walang hangganang kabangisan. Nang makita ng lahat ang anak ng inilibing na Diyos sa sandaling ito, sa wakas ay nagbago ng husto ang kanilang mga mukha. 2 top-level na Chaos Godheads. 4 na Divine Bodies, ang Divine Emperor sa ikalimang antas ng Middle Stage. Paano natin ito lalabanan? Kahit na maraming malalakas na lalaki na dati ay naniniwala na si Yang Xiaotian ay mananalo ay nanginginig sa kanilang mga puso. Young Master, natatakot ako. Si Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Sect, ay umiling. Ang lahat sa banal na palasyo ng langit at lupa ay nasa napakabigat na kalagayan. Mukhang matatalo si Yang Xiaotian. Mahinahong sabi ni Emperor Han Meng. Mukhang natalo si Yang Xiaotian. Ang pangungusap na ito ay lalong lumulubog sa puso ng mga Panginoon ng mga Diyos ng langit at lupa. Ang may-ari ng Shaofo ay maaaring nakalusot sa sitwasyon ng hari ng Diyos. Hindi napigilan ni Zhang Jingji, ang elder ng Tiandi God Mansion, na hawakan ang pag-asa. Kahit na masira ng Xiao Master ang kaharian ng Diyos, nawala din ito. Ang isa pang Taishan Mansion ay umiling. Kahit na masira mo ang hari ng Diyos, matatalo ka. Sa orihinal, may bakas ng swerte sa mundo, at hindi maiwasang malungkot ang kanyang mga mata. Tama, kahit na masira ni Yang Xiaotian ang kaharian ng hari, imposibleng maging kalaban ng anak ng Diyos ng libing sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang anak ng libing na Diyos ay ang limang gitnang panahon ng emperador, at ang kaharian ng dalawa ay labis. Kahit na si Yang Xiaotian ay may hari ng kaguluhan, ang anak ng Diyos ng libing ay ang 2 nangungunang magulong Diyos, at ang 2 tao ay hindi gaanong naiiba. Kahit na si Yang Xiaotian ay ang larangan ng 14 na espada, imposibleng bawiin ang pagitan ng 2 tao. Ang Panginoon ng mundo ay hindi maiwasang umiling. Hindi niya maisip kung ano ang ibig sabihin ng umasa sa kanyang munting alagad para mapanalunan ang anak ng Diyos ng libing na may buong kapangyarihang labanan. Sayang naman, ang anak ng magkahalong mundo ay tumingin kay Yang Xiaotian at sinabi rin. Noong una, sinadya niyang talunin si Yang Xiaotian mismo, ngunit ngayon ay tila hindi na niya kayang makipaglaro kay Yang Xiaotian. Tumingin siya sa anak ng Diyos ng libing, at ang kanyang mga mata ay namumula, at hindi niya inaasahan na ang anak ng Diyos ng libing ay naging 2 nangungunang kaguluhan. Ang anak ng libing na Diyos ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, tinitingnan si Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, alam kong nilinang mo ang larangan ng 15 espada, tawagin ang larangan ng iyong 15 espada. Natigilan ang lahat at pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian. Ano, ang larangan ng 15 espada? Mayroon bang larangan ng 15 espada sa mundo? Hindi, paano magkakaroon ng isang larangan ng 15 espada sa mundo? Walang sino man ang maaaring magsanay sa larangan ng 15 espada. Nagulat si Zhao Ming, nagulat ang emperador na si Hong Huang, nagulat ang ninuno ng demonyong dugong pilak, at pinamunuan siya ng langit at lupa na may malaking sorpresa kay Yang Xiaotian. Nakinig si Yang Xiaotian sa anak ng Diyos ng libing na tumawag sa larangan ng 15 espada, at hindi ito nakakagulat.
Pagkatapos ng lahat, noong sinusunog niya ang bangin, ipinakita niya ang larangan ng 15 espada, at natural na alam ng kabilang partido. Sa kasalukuyan, hinimok ni Yang Xiaotian ang larangan ng 15 espada. Ang mundo, hindi mabilang, tailong at iba pang mga espada na lumilipad ng paisa-isa. Hindi nagtagal, lumitaw ang larangan ng 14 na espada. Pigil ang hininga ng lahat. Maging ang anak ng funeral god ay nakatitig din kay Yang Xiaotian ng mahigpit. Sa wakas, lumipad ang espada ng larangan ng oras. Sa oras na iyon, ang larangan ng mga magaan na espada ay lumipad, at ang mundo ay maliwanag, at ang walang katapusang sword gas ay pumutok, na pinapalitan ng mga Diyos ng dalawang larangan. At ang mga Diyos sa bawat larangan ay 20,000 talampakan. Nang lumitaw ang larangan ng 15 espada, ang lahat ng mga espada ng Diyos, mga espada, at maging ang mga putol na espada, mga kalawang na espada, lahat ng mga ito ay hagong, lahat sila ay lumilipad, na lahat ay hindi kontrolado ng lahat. Hindi, upang sambahin ang larangan ng 15 espada sa Yang Xiaotian. Tulad ng pagsamba ni Ziman sa kanyang emperador. Ngunit sa sandaling ito, walang nagmamalasakit sa kanyang sariling espada, ngunit siya ay nasa sabik at nanginginig na pinagmamasdan ng larangan ng mga espada sa Yang Xiaotian. Ang larangan ng 15 espada. Talagang larangan ng 15 espada. Sa wakas ay ipinanganak na ang Diyos ng parang. Ang bawat isa sa mga prinsipe, ang isa, at ang mga ninuno, lahat ay sumigaw. Ilan sa mga sword god na nahuhumaling kay Kendo ay mas nasa sabik na Samamba, tulad ng mga espadang iyon, Samamba. Tanging ang mga nahuhumaling kay Kendo ang nakakaintindi ng kanilang kalooban sa sandaling ito. Si Zhao Ming ay labis na nasa sabik na ang kanyang mga mata ay lumuluha, "Little brother, my younger brother, you. Ano ka ba?" Ang ilan sa mga corporal elders ng Tiandi God's Mansion ay napaluha, at napaungol, ang larangan ng 15 espada, ang mga Diyos ng parang. Ako ay mapalad na makita ang Diyos ng parang. Bakit ako naghihintay, maaari akong magkaroon ng ganoong binata. Marami sa mga masters ng Tiandi God's Mansion ay nasa sabik na parang baliw. Higit sa hindi ang pagiging master ng Tiandi Shenfo Kendo, at ang mga masters ng Major Sisters ay baliw. Ang pangangibabaw ng mundo na nakatago sa kawalan, hindi maiwasang ipakita ang kanyang pinagmulan, at tuwang-tuwang tumingin kay Yang Xiaotian, tumutulo ang luha. Ang mundo ay nangingibabaw sa langit at lupa, at ito ay hindi magagapi. Bakit ka napunit? Ngunit sa sandaling ito, may isang patak ng luha. Hinabol niya si Kendo sa buong buhay niya, at alam niya kung ano ang ibig sabihin ng larangan ng 15 espada kaysa sa ibang mga master ng Kendo. Itinuloy niya ang kanyang buhay, ngunit hindi niya ito makuha. Ito ay ang panghihinayang sa kanyang puso, at si Yang Xiaotian, ang munting disipulo, ay nakumpleto ang kanyang hiling at binayaran ang kanyang panghihinayang. Lahat ay nasa kilig at baliw. Ang anak ng Diyos ng libing ay tumingin sa mga Diyos ng 20,000 footed field, at nabigla din. Alam niya na nilinang ni Yang Xiaotian ang larangan ng 15 espada, ngunit hindi ko alam na ang 15 espada ni Yang Xiaotian ay maliliit lahat, at ang dalawa ay nag-condense 2-2-2-2, at dalawang condense 2-2. Ang Diyos ng paggalang. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang anak ng magkahalong mundo ay tumingin kay Yang Xiaotian, at mahirap itago ang kanyang puso. Sa loob ng mahabang panahon, sinabi niya, sa kasamaang palad, gusto pa ring mawala ni Yang Xiaotian. Gusto pang matalo ni Yang Xiaotian. Kung ang anak ng halo-halong mundo ay ikalat sa buong parisukat. Natigilan ang lahat. Parang baliw na Tiandi Mansion ang mga taong tuwang-tuwa. Tama, kahit na ang larangan ng 15 espada ay maalamat at ang mga Diyos ng parang ay malakas, imposible pa rin para kay Yang Xiaotian na mapanalunan ang anak ng libing na Diyos. Sayang, Yang Xiaotian, kailangan kong aminin na mayroon kang nakakatakot na talento. Maari mo talagang linangin ang dalawang domain gods, ngunit talo ka pa rin. Ang anak ng inilibing na Diyos ay tumingin kay Yang Xiaotian na may bakas ng awa, sa labanang ito, ikaw ay nakatakdang matalo, at ikaw ay nakatakdang mab-aigo na matagumpay na makapasa sa labanan ng God's Domain. Ang nagtatag ng Jingtian Sword Sect, si Wu Yin, ay umiling, sayang. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang naaawang mga mata ng anak ng inilibing na Diyos, ngunit mahinahong sinabi, Huang Feiyang, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako? Maaaring hindi ito ang kaso. Nang ang lahat ay natigilan, sa wakas ay tumigil si Yang Xiaotian sa pagtatago sa kanyang kaharian, at ang pinakamataas na aura ng huling ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos ay ganap na pinakawalan. Ang rurok ng huling ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos. Nagulat ang lahat. Ang rurok ng huling ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos.
Ang anak ng inilibing na Diyos ay ngumiti at sinabi, ito ba ang iyong pagtitiwala? Kahit na lumagpas ka sa kaharian ng hari ng Diyos, hindi mo pa rin ako matatalo, lalo pa ang tuktok ng huling ikasampung antas ng Panginoon ng Diyos. Tama, kahit na masira niyang Xiaotian ng God King Realm, hindi pa rin niya kayang talunin ang anak ng inilibing na Diyos, lalo pa ang tuktok ng huling ikasampung antas ng Panginoon ng Diyos. Muling lumubog ang mga tao sa Heaven and Earth Divine Mansion na nag-alab na lang ng pag-asa. Siyang Xiaotian, gayunpaman, ay may kalmadong ekspresyon. Pinaganya niya ang apat na divine body ng eternal divine body. Ang 40,000 talampakang taas na mga Diyos ay nag-condensed sa likuran niya. Pagkatapos, muling sumikat ang banal na liwanag. Sa tabi ng apat na Diyos na may taas na 10,000 talampakan, ang ikalimang Diyos na may taas na 10,000 talampakan ay muling nag-condensed. Nang ang ikalimang Diyos na may taas na 10,000 talampakan, naapektuhan ng kapangyarihan ng kaguluhan ang mundo. Bukod dito, ang kapangyarihan ng liwanag at kadiliman ay magkakasamang umiral. Ang ikalimang langit na lumalaban sa banal na katawan. Ang magulong banal na katawan. May sumigaw ng malakas, at si Emperor Hanming ang nagsalita. Maging si Lin Xian, Deng Miao, o ang mga ninuno ng mga pangunahing sekta, lahat sila ay nabigla. Siyang Xiaotian ay may 5 banal na katawan na lumalaban sa langit. At ito ay isang magulong banal na katawan, at isang dual system na magulong banal na katawan. Kahit na mayroon kang 5 divine body na lumalaban sa langit, hindi pa rin ito sapat. Ang anak ng inilibing na Diyos ay dahan-daang nagsabi, kailangan mo pang matalo. Kahit na siyang Xiaotian ay nagtataglay ng 5 uri ng mga banal na katawan na lumalaban sa langit, kasama ang domain ng 15 espada at ang pagka-Diyos ng hari ng kaguluhan, hindi pa rin ito sapat. Hindi pa rin ito makakabawi sa agwat ng kaharian sa pagitan niya at ng anak ng inilibing na Diyos. Ang kapangyarihang lumaban ng anak ng inilibing na Diyos ay napakalakas. Ang unang lugar sa huling labanan ng bundok ng Tiandao, si Xiao Haifeng, ay may 2 pinakamataas na antas na Chaos Godhood at 2 divine body na lumalaban sa langit. At ang anak ng inilibing na Diyos ay mayroon ding 2 top-level na Chaos Godhood at 2 divine body na lumalaban sa langit. At ang kanyang katawan ay si Tao Tai, isa sa 4 na mabangis na hayop. Masasabing ang talento at lakas sa pakikipaglaban ng anak ng inilibing na Diyos ay hindi mas mababa kay Xiao Haifeng. Kung ang anak ng inilibing na Diyos ay lumahok sa huling labanan ng bundok ng Tiandao, tiyak na mapapanalo niya ang unang pwesto sa 4 na domain. Noong nakaraang pagkakataon, si Xiao Haifeng ay nanalo sa unang pwesto sa 4 na domain, ngunit siya ay nasa tuktok lamang ng huling ikasampung antas ng Hari ng Diyos, at ngayon ang anak ng inilibing na Diyos ay nasa gitna na ng ikalimang antas ng Emperador ng Diyos. Nang sabihin ng anak ng inilibing na Diyos na kahit na siyang Xiaotian ay may 5 divine body na lumalaban sa langit, hindi pa rin ito sapat. Ang mga tao sa Heaven and Earth Divine Palace na kanina lang naging masaya ay binuhusan muli ng isang palanggana ng malamig na tubig. Ang Young Master ay ipinanganak sa maling panahon. Umiling ang higanteng unggoy na si Bai Liu, nagkataong nakilala niya ang anak ng inilibing na Diyos. Kung hindi niya nakilala ang anak ng inilibing na Diyos, sa opinyon ng lahat, siyang Xiaotian ay magkakaroon sana ng pagkakataong manalo sa unang lugar sa labanang ito ng banal na kaharian, ngunit ang anak ng inilibing na Diyos ay nagkataong nagpakita. Ngayon, ikasampung round pa lang. Kung matalo siyang Xiaotian sa anak ng inilibing na Diyos, hindi man lang siya makakapasok sa top 100, at pagkatapos ay hindi na siya makapasa sa labanan ng Divine Realm. Ni hindi siya makasali sa labanan sa bundok ng Tiandao. Kalmado ang mukha niyang Xiaotian talaga. Nang sabihin niya ito, ang kaguluhan sa kanyang katawan ay naging mas marahas, at ang walang hangganang kadiliman ay lumipad palabas sa kanyang katawan. Isang Chaos King Godhead na tumakip sa langit at lumipad ang araw. Ito ay ang Dark Godhead ng Chaos King. Ang Dark Godhead ng King of Chaos ay nakasabit sa itaas ng kalangitan, ang kaguluhan ay bumubulusok, ang kadiliman ay walang katapusan, at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay napakalakas na ganap nitong pinigilan ang 2 pinakamataas na antas na Chaos Godheads ng anak ng inilibing na Diyos. Kahit na ang anak ng inilibing na Diyos ay may 2 pinakamataas na antas na Chaos Godheads, hindi pa rin siya makakalaban sa Dark Godhead of the King of Chaos niyang Xiaotian. Maging ang madilim na dagat ng dugo na nagngangalit lamang at umaagos sa Chaos Godhead ng anak ng inilibing na Diyos ay pinigilan at kumalma. Maging ang anak ng inilibing na Diyos ay may tame time na mukha. Kahit sino man iyon, na nakaharap sa Diyos ng Hari ng Chaos, hindi nila maiwasang maging mataimtim. Kung tutuusin, ang pagka-Diyos ng Hari ng Chaos ay kilala bilang ang pinakamalakas na pagka-Diyos sa mundo, at ang kapangyarihan nito ay hindi maaabot ng ibang mga Diyos. Kahit na mayroon siyang 2 nangungunang Chaos Godheads, nakaramdam pa rin siya ng matinding mapang-ipang puwersa. Tiningnan ng anak ng Chaos ang Dark Godhead of the King of Chaos niyang Xiaotian at hindi maitago ang kanyang inggit at selos. Ang pagka-Diyos ng Hari ng Chaos.
Ang anak ng inilibing na Diyos ay may masalimuot na ekspresyon. Tumingin siya kay Yang Xiaotian, gayunpaman, kahit na idagdag mo ang iyong pagkadyos ng hari ng Chaos, hindi pa rin ito sapat. Hindi pa rin sapat. Si Yang Xiaotian ay may Dark Godhead of the King of Chaos, kaya natural na alam niya. Siyempre hindi sapat. Kalmado ang ekspresyon ni Yang Xiaotian, at sinulyapan niya ang dalawang nangungunang Chaos Godhead ng kabilang partido, gayunpaman, mayroon kang dalawang Chaos Godheads, at mayroon din ako. Meron din ako sa kanila. Bago pa makapag-react ang lahat, biglang, muling lumundag ang Chaos Chi sa katawan ni Yang Xiaotian. May nakita akong Light Godhead na kasing laki ng Dark Godhead ng King of Chaos na lumilipad palabas sa kanyang katawan. Nang lumipad ang liwanag na pagkadyos na ito, ang liwanag ay sumikat sa mundo, at ang lahat ng dumi sa mundo ay nalinas. Kahit na ang kadiliman ng pinakamataas na antas ng Chaos Godhead ng anak ng inilibing na Diyos ay napawi. Nawala rin ang madugong aura ng kanyang pinakamataas na antas na Chaos Godhead. Dalawang Chaos Kings. Nang makita ang pagkadyos ng Chaos King na lumilipad, maraming mga ninuno at disipulo ang bumagsak sa lupa. Natigilan si Zhao Ming. Ang Panginoon ng langit at lupa ay natigilan. Napatulala ang lahat. Sa wakas ay nagbago ang mukha ng anak ng inilibing na Diyos. Si Yang Xiaotian ay talagang nagtataglay ng dalawang Chaos King Godheads. Naisip niya na maaaring may mga trick si Yang Xiaotian at maaaring itinago niya ang kanyang lakas, ngunit hindi niya inaasahan na si Yang Xiaotian ay mayroon talagang dalawang Chaos King Godheads. Isang Chaos King Godhead ang nagparamdam sa kanya ng pressure, kaya paano ang dalawa? Naramdaman ng anak ng inilibing na Diyos na parang dalawang bundok ang dumidiin sa kanyang ulo. Napakahirap para sa kanya na huminga. Ngayon, hahamunin kita, ang ika-5 antas ng gitnang yugto ng God Emperor, kasama ang kaharian ng Diyos Panginoon. Mahinahong sabi ni Yang Xiaotian, na may hindi magagapi na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Hinahamon ang 5th level God Emperor sa kaharian ng God Lord, at ang 5th level middle stage God Emperor. Umalangaw-ngaw ang boses sa buong Hongguang City. Ang anak ng inilibing na Diyos ay umungal, Yang Xiaotian, kahit na mayroon kang dalawang Chaos King Godheads, ano ang problema? Ako ay nasa gitnang yugto ng ika-5 antas ng Divine Emperor. Paano ako matatalo sa iyo, isang Divine Lord? Nang sabihin niya ito, pinakilos niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan. Biglang sumabog ang kanyang dalawang top-level na Chaos Godheads na may mga layer ng liwanag, ang magulong enerhiya ay lumundag, at ang madilim na dagat ng dugo ay umugang muli. Patayin ang kabaong ng inilibing na Diyos. Sa sandaling ito, hinikayat ng anak ng inilibing na Diyos ang kapangyarihan ng dalawang Godhead, ang 4 na banal na katawan, at ang kapangyarihan ng ika-5 antas ng Divine Emperor sa sukdulan, at bigla niyang hinamplas ang kanyang mga palad. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang paglabas, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Boom! Nayanig ang lupa at langit. Nakita ko na ang walang hangganang kaguluhan at ang walang hangganang madilim na dagat ng dugo ay napalitan ng dalawang malaking magulong itim na kabaong ng dugo. Ang dalawang itim na kabaong ng dugo na ito ay tila kayang ilibing ang mga Diyos, ibaon ang langit at lupa, at ibaon ang lahat ng bagay sa mundo, at sila ay sumabog sa tuktok ng ulo ni Yang Xiaotian. Ang walang hanggan na kamatayan at enerhiya ng bangkay ay sumabog patungo kay Yang Xiaotian. Patayin. Chaos Sky Supporting Sword. Dalawang Divine Sword ang lumitaw sa mga kamay ni Yang Xiaotian, at na-activate din niya ang kapangyarihan ng dalawang Divine Attribute at ng 5 Divine Body. Ang kapangyarihan ng huling 10th level na pick ng God Lord ay na-activate din sa sukdulan, at ang dalawang espada ay bigla na lamang inilabas. Ang kapangyarihan ng 15 espada ay naging dalawang magulong haligi ng espada na sumusuporta sa langit, na bumagsak sa kabaong ng mga nakabaon na Diyos sa itaas ng kanilang mga ulo. Kasabay nito, biglang sinampal ng dalawang Diyos ng dalawang domain ang kabaong ng mga nakalibing na Diyos. Boom! Ang kapangyarihan ng 15 espada ni Yang Xiaotian at ang kapangyarihan ng dalawang Diyos ng dalawang domain ay sabay na bumagsak sa kabaong ng mga nakalibing na Diyos, na nagbuga ng walang katapusang lakas ng espada. Lalo na ang dalawang Diyos ng dalawang nasasakupan, sumalpok sa kabaong ng mga inilibing na Diyos, at direktang tumusok sa kabaong ng mga inilibing na Diyos, na nag-iwan ng dalawang malalaking butas ng palm print. Pinasabog ni Yang Xiaotian ang kabaong ng mga inilibing na Diyos sa isang suntok, at muling tinamaan ng dalawang espada ang anak ng mga inilibing na Diyos. Sa parehong oras, ang dalawang Diyos ng dalawang domain ay aktwal na lumukso sa parehong oras, dumating ng direkta sa harap ng anak ng mga inilibing na Diyos, at pinalo ng dalawang palad. Eternal Death God. Ang anak ng mga nalibing na Diyos ay umungal, at biglang sinalubong ng kanyang dalawang palad ang mga palad ng mga Diyos ng nasasakupan. Nang hamamplas ang kanyang mga palad, dalawang Diyos ng kamatayan na napuno ng enerhiya ng kamatayan ang hamamplas sa dalawang Diyos ng dalawang domain.
Ang dalawang death gods ay nabuo sa pamamagitan ng condensation ng death energy, ngunit naglabas sila ng hininga ng kawalang hanggan, na halos kapareho ng hininga ng walang hanggang banal na katawan ni Yang Xiaotian. Boom! Ang kapangyarihan ng 15 Swords Domain at ang kapangyarihan ng God of the Two Domains ay muling bumangga sa Eternal Death God of the Son of the Buried God. Ang anak ng inilibing na Diyos ay naramdaman lamang ng isang malakas na puwersa na hindi niya napigilan ang pag-ungol sa kanya, at paulit-ulit na pinasabog pabalik, at pinatatag lamang ang kanyang katawan nang makarating siya sa gilid ng singsing. Magkagayunman, umaakyat pa rin ang kanyang dugo, at ibinuko niya ang kanyang bibig at bumulwak ang isang bibig ng dugo. Ang anak ng inilibing na Diyos ay tumingin sa dugo sa kanyang harapan na may hindi makapaniwalang tingin sa kanyang mukha. Isa siyang 5th level middle stage God Emperor, na may dalawang top level na Chaos Godheads, dalawang divine body na lumalaban sa langit, at dalawang top level na divine body, ngunit siya ay talagang nasugatan. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Xiaotian na may mabangis na mukha. Yang Xiaotian, mayroon kang dalawang Chaos King Godheads, hindi ako naniniwala na ang iyong Chaos Laws ay higit at mas malakas kaysa sa akin. Ang anak ng inilibing na Diyos ay umungal ng mabangis. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malahayop na mga pattern ng mahika, at ang kanyang buong katawan ay puno ng liwanag. Isang sunod-sunod na Chaos Law ang lumipad palabas sa kanyang katawan, at hindi nagtagal, ito ay nasa buong kalangitan. Habang ang kanyang Chaos Laws ay patuloy na lumipad palabas, ang Chaos Chi ay bumulwak at umungal, na naging isang dagat ng kaguluhan. Ang mundo ay yumanig ng higit at mas marahas, na para bang hindi nito kayang tiisin ang kapangyarihan ng kanyang Chaos Laws. Nang umabot sa 5 milyong ugat ang Chaos Laws of the Son of the Buried God, nagulat ang lahat. 5 milyong ugat, ang Chaos Laws of the Son of the Buried God ay talagang nilinang hanggang 5 milyong ugat. Ang nag-iisang nasa God Realm. Ngunit ang Chaos Laws of the Son of the Buried God ay patuloy na lumipad, at hindi nagtagal, umabot sila sa 6 na milyong ugat, 7 milyong ugat. Nang umabot sa 10 milyong ugat, nagulat ang lahat. Sa God Realm, walang sino man ang negel-inang ng batas hanggang sa 5 milyong ugat, ngunit ang anak ng inilibing na Diyos ay nilinang ito hanggang 10 milyon. Pero hindi pa tapos. Ang Chaos Law of the Son of the Buried God ay nagpatuloy, at sa wakas ay tumigil ng tuluyan ng may 11th milyon sa kanila. Nakita ko na ang kanyang 11 milyong Chaos Laws ay kumalat sa buong mundo, na sumasaklaw sa buong Honghuang City. Ang anak ng inilibing na Diyos ay mabangis na nagsabi, Yang Xiaotian, dumaan ako sa libu-libong paghihirap, at bawat Diyos ay nilinang ang 5.5 milyong Chaos Laws. Ako ang una sa labanan ng mga Diyos. Pagkasabi noon, bigla niyang sinuntok si Yang Xiaotian ng magkabilang kamao. Ang katapusan ng kaguluhan. Habang pumuputok ang kanyang mga kamao, ang kanyang dalawang pinakamataas na antas na Chaos Godheads, 11 milyong Chaos Laws ay nagbuga ng napakalaking magulong enerhiya. Ang mapanirang puwersa ay sumabog kay Yang Xiaotian. Ang langit at ang lupa ay maliwanag at madilim, at ang lahat ay kaguluhan saan man ito dumaan, tulad ng katapusan ng mundo. Si Zhao Ming, ang Panginoon ng langit at lupa, ay hindi napigil ang higpitan ang kanyang hawak. Ang anak ng inilibing na Diyos ay aktwal na nilinang ang 11 milyong Chaos Laws. Nakakagulat lang ito. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng labanan ng anak ng inilibing na Diyos ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Ito ay ganap na lumampas sa kaalaman ng lahat ng ikalimang antas ng Divine Emperor. Sa pagtingin sa Chaos Doomsday na nagbobomba, ang mukha ni Yang Xiaotian ay normal, hindi ka naniniwala. Paumanhin, ang aking Chaos Laws ay talagang mas at mas malakas kaysa sa iyo. Sa puntong ito, isinaaktibo lamang niya ang mga batas ng isa sa mga Chaos Godheads. Biglang lumipad ang Chaos King Laws tulad ng Optimus Prime, at hindi nagtagal ay umabot sa 11 milyon. Pero hindi pa tapos, hanggang sa 12.96 milyon na ba itong tuluyang tumigil. 12.96 milyong Chaos King Laws. Isang matandang ninuno ng God Eater clan ang huminga ng malamig na hangin, at naramdaman na sumasakit ang kanyang mga ngipin. 12.96 milyong Chaos King Laws ang lumipad, direktang binomba ang Chaos Laws na sumasakop sa kalangitan ng anak ng inilibing na Diyos. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, at ibinaba niya ang kanyang dalawang espada. Ang lahat ng mga batas ng King of Chaos ay naglabas ng parang tsunami na magulong enerhiya. Ang kapangyarihan ng mga espada sa 15 sword domain ay pinagpala ng mga batas ng King of Chaos, at ang mas nakakatakot na sword energy ay sumabog. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang magulong sword energy ni Yang Xiaotian ay bumangga sa chaotic fist power ng kalaban. Agad itong sumabog sa magulong kapangyarihan ng kamao ng kalaban. Ang magulong enerhiya ng espada ay sumabog patungo sa anak ng inilibing na Diyos na may mapangwasak na puwersa. Ang anak ng inilibing na Diyos ay tumingin sa magulong sword energy na sumasabog patungo sa kanya, ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto, at siya ay umungal sa gulat at galit.
Nag-transform siya sa isang higanteng hayop na sumusuporta sa langit, na siyang Taotai Beast, isa sa apat na masasamang hayop. Galit niyang sinampal ang magulong sword energy ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, kahit na mag-transform siya sa katawan ng Taotai, hindi niya mapaglabanan ang magulong sword energy ni Yang Xiaotian, at ang kanyang kapangyarihan ay pinasabog pa rin ng magulong sword energy ni Yang Xiaotian. Ang magulong enerhiya ng espada ay sumabog sa kanyang higanteng kuko ng Taotai. Ang anak ng inilibing na Diyos ay sumigaw, lumipad pabalik mula sa himpapawid, at nahulog ng husto sa labas ng ring. Matapos mahulog sa labas ng ring, ang anak ng inilibing na Diyos ay muling nanimbalik ang kanyang anyo bilang tao, na may mga butas ng espada sa buong katawan at tumutulo ang dugo. Matapos sabog sa kanyang katawan ng magulong sword energy ni Yang Xiaotian, maging ang anak ng nakalibing na Diyos, na may banal na katawan na lumalaban sa langit, ay nasa bingit ng kamatayan. Nagulat ang lahat. Ang anak ng inilibing na Diyos, na negel-inang ng 11 milyong magulong batas, ay natalo ng ganoon. At siya ay nasa bingit ng kamatayan. Napatingin ang lahat kay Yang Xiaotian, at nang makita nila si Yang Xiaotian na nakatayo sa ring, nagulat sila. Tumayo si Yang Xiaotian sa ring, na may 2 Chaos King Godheads at 12.96 million Chaos King Laws sa itaas ng kanyang ulo. Nakakalokang eksena. Ang limitasyon ng Diyos Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, may kinilig. Ang mga Diyos na negel-inang ng 12.96 milyong batas ay tinatawag na hangganan ng Diyos na Panginoon sa langit at sa napakaraming kaharian. Ibig sabihin ang pinakamalakas na kaharian ng Panginoon ng Diyos. Tinitigan ni Dao Zhugu Mo, Mingkong Mo Zun at iba pa siyang Xiaotian, ngunit puno sila ng hangarin na pumatay. Gayunpaman, alam din nila na mahirap kumilos sa sandaling ito, kaya hindi sila kumilos, ngunit kinuha ang anak ng inilibing na Diyos at umalis sa himpapawid. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makita ang grupo ng mga buhay na patay na umaalis sa Hongwang City. Sa pag-alis ni Dao Zhugu Mo at ng iba pa, ang hukbo ng mga buhay na patay na 100,000 milya ang layo ay umatras din na parang tubig. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Sa huli, nanalo si Yang Xiaotian sa pinakamalakas na labanan sa labanan ng God Realm. Nang bumaba si Yang Xiaotian mula sa ring, lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian na may komplikadong mga ekspresyon. Sa dami ng tao, may bamulong. Hindi ko inaasahan na ang anak ng inilibing na Diyos ay negel-inang ng 11 milyong batas, ngunit natalo pa rin kay Yang Xiaotian. Si Lin Xian ng Yintian Blood Demon Clan ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang pag-iisip sa 12.96 milyong batas ni Yang Xiaotian ng hari ng Chaos, sina Lin Xian, Deng Miao at iba pa ay hindi mapakali. Ito ay 12.96 milyong batas lamang, sabi ng anak ng Chaos. Nagulat si Lin Xian, Deng Miao at iba pa. Ayon sa sinabi ng anak ng Chaos, maaaring higit sa 12.96 milyon ang mga batas na kanyang nilinang. Higit sa 12.96 milyon, iyon ay talagang nakakatakot. Maraming mga master sa paligid ang nakarinig ng mga salita ng anak ng Chaos. Nagulat si Emperor Han Meng ng Heavenly Emperor Palace at sinabing, ang mga batas ng anak ng Chaos ay hindi maaaring higit pa kay Yang Xiaotian, tama ba? Tumitig si Emperor Tai Huang at sinabing, kung gayon, maaaring hindi maipanalo ni Yang Xiaotian ang unang lugar sa God Realm battle na ito. Lahat ay tumingin sa anak ng Chaos, nagtataka. Napakaganda na ni Yang Xiaotian. Kung ang anak ng Chaos ay mas malakas pa, gaano siya kalakas? Ang God Realm battle na ito ay talagang labanan ng mga dragon at tigre. Hindi napigilan ng isang sect master na mapabuntong hininga. Kung si Yang Xiaotian man iyon, ang anak ng mga inilibing na Diyos, o ang anak ng Chaos, sinuman sa kanila ay maaaring manalo sa unang pwesto sa nakaraang Tiandao Mountain Battle, ngunit sa pagkakataong ito, ang anak ng mga nakalibing na Diyos ay hindi man lang makapasa sa God Realm Battle. Hindi nagtagal, sunod-sunod na ring natapos ang ika-10 round ng mga kompetisyon sa ibang arena. Pagkatapos, ito ay ang ika-11 round, ang ika-12 round. Ikot ng ikot. Inaasahan ng lahat ang labanan sa pagitan ni Yang Xiaotian at ng anak ng Chaos. Ngunit sa pagkabigo ng lahat, hindi nagkita sina Yang Xiaotian at ang anak ng Chaos. Sa wakas, lumabas ang top 100. Pagkatapos ito ay isang labanan para sa nangungunang 10. Ngunit hanggang sa nangungunang 10, hindi nagkita sina Yang Xiaotian at ang anak ng Chaos. Hanggang sa maalis ang lahat ng mga disipulo, si Yang Xiaotian at ang anak ng Chaos lamang ang natitira sa buong God Realm Battle. Hindi na kailangan pang magpabunot ng palabunutan ang dalawa at dumiretso na sila sa arena. Nang makita si Yang Xiaotian at ang anak ng Chaos na nakatayo sa entablado, napabuntong hininga ang lahat at tumitig sa kanilang dalawa nang hindi kumukurap, natatakot na makaligtaan ang anumang sandali. Sa bulwagan, tinitigan din ni Zhao Ming ang Eye of All Evil ng anak ng Chaos.
Narinig ko na ang mata ng lahat ng kasamaan ng anak ng Chaos ay nilinang sa kaharian ng lahat ng kasamaan. Sinabi ni Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Sect. Ang kaharian ng lahat ng kasamaan. Ang ninuno ng higanteng unggoy na si Bai Liu, ang ninuno ng itim na phoenix at iba pa ay nagulat lahat. Kung gayon, ang Young Master ay natatakot sa panganib. Ang ninuno ng itim na phoenix ay hindi maiwasang mag-alala. Paanong hindi malalaman ng lahat ang katakutan ng mata ng lahat ng kasamaan at ang kaharian ng lahat ng kasamaan? Nang marinig na ang Eye of All Evil of the Son of Chaos ay umabot na sa kaharian ng lahat ng kasamaan, lalo pang lumubog ang puso ni Zhao Ming. Natahimik ang mundo. Nang ang lahat ay naghihintay kay Yang Xiaotian at ang anak ng Chaos na kumilos, ang anak ng Chaos ay hindi tumingin kay Yang Xiaotian, ngunit tumingin sa referee at nagsabi, aaminin ko ang pagkatalo sa labanang ito. Ano? Natigilan ang lahat at hindi makapaniwala sa narinig. Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na aaminin ng anak ng Chaos ang pagkatalo. Si Zhao Ming ay natigilan din. Kahit si Yang Xiaotian ay sumimangot. Maraming tao ang nagsasabi na ang mata ng lahat ng kasamaan ng anak ng Chaos ay nilinang sa kaharian ng lahat ng kasamaan, at ang mga batas ng kalaban ay lumampas sa 12.96 milyon. Kung ganoon nga, bakit aaminin ng kalaban ang pagkatalo? Sa katunayan, ang anak ng Chaos ay may sariling mga plano. Kahit na ang kanyang Eye of All Evil ay nagtipon ng lahat ng kasamaan sa isang mata, siya ay nilinang lamang sa kaharian ng lahat ng kasamaan hindi pa matagal na ang nakalipas at hindi matatag. Kung pipilitin niya itong i-activate, bagamat kaya niyang talunin si Yang Xiaotian, magdurusa din siya sa backlash ng kapangyarihan ng lahat ng kasamaan. Kung siya ay dumanas ng backlash ng kapangyarihan ng lahat ng kasamaan, ang kanyang mga pinsala ay hindi gagaling sa labanan ng Tiandao Mountain makalipas ang 10 taon, at magiging mahirap para sa kanya na manalo sa unang lugar sa labanan ng Tiandao Mountain. Sa makatuwid, upang mapanalunan ang unang pwesto sa labanan sa bundok ng Tiandao noong panahong iyon, pinili pa rin niyang panatilihin ang kanyang lakas pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Makalipas ang 10 taon, sa panahon ng labanan sa bundok ng Tiandao, ang masamang kalagayan ng kanyang Eye of All Evil ay magiging ganap na matatag. Sa oras na iyon, magiging madali para sa kanya na talunin si Yang Xiaotian, at mas magiging madali para sa kanya na walisin ang lahat ng mga disipulo sa 4 na domain. Ang anak ng Chaos ay tumalikod at sinabi kay Yang Xiaotian, huwag mong isipin na dahil lang sa pag-amin ko sa pagkatalo, ikaw talaga ang pinakamagaling sa banal na domain. Ang may Eye of All Evil ay nagtipon ng lahat ng kasamaan sa isang mata. Kung atakihin ako, tiyak na matatalo ka. Narinig ito ni Yang Xiaotian at walang pag-aalinlangan na nagsabi, talaga. Nakita ng anak ng Chaos ang walang pag-aalinlangan na tingin ni Yang Xiaotian at sinabing, ang aking masamang kalagayan ay hindi pa rin matatag. Bagamat kaya kitang talunin, daranasin ko rin ang backlash ng masamang kapangyarihan. Matapos marinig ang sinabi ng anak ng Chaos, biglang natauhan ang lahat. Sinabi ng anak ng Chaos kay Yang Xiaotian, hintayin mo ang labanan sa bundok ng Tiandao, lalabanan kita muli. Sana makalusot ka sa kaharian ng Divine King, kung hindi, natatakot ako na hindi mo kayang labanan ang kahit isang 10,000 ng kapangyarihan ng aking Eye of All Evil. Hindi man lang makalaban ang isang 10,000 kapangyarihan. Nang marinig ito, tumawa si Yang Xiaotian at tumingin sa kabilang partido, sana ay hindi ako bigyan ng iyong Eye of All Evil, at hindi kayang labanan ang kahit isang 10,000 bahagi ng aking kapangyarihan. Ang anak ng Chaos ay napangiti nang marinig niya ito, at ang mata ng lahat ng kasamaan ay kumislap ng nakakatakot na liwanag. Sa huli, nanalo si Yang Xiaotian sa unang lugar sa God Realm Battle na ito. Personal na ibinigay ni Zhao Ming kay Yang Xiaotian ang gantimpala para sa unang lugar sa God Realm. Nang makita ang resultang ito, napabuntong hininga ang lahat. Nang mag-sign up si Yang Xiaotian para sa God Realm Battle, si Yang Xiaotian, isang God Lord, ay naging biro sa mata ng lahat ng partido. Sino ang mag-aakala na si Yang Xiaotian, isang Diyos na Panginoon, ay papatayin ang kanyang daan patungo sa unang lugar. Matapos matanggap ang reward sa pangalawang pwesto, kinuha ng Son of Chaos ang God Eater Clan at ang Silver Sky Blood Demon Clan at umalis. Bago umalis si Deng Miao, sinulyapan niya si Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Sa labanan sa Shuangkong Mountain, hindi lamang pinatay ni Yang Xiaotian ang isang grupo ng mga disipulo ng God Shadow Clan, kundi pinatay din ang kanyang 2 anak na lalaki. Personal niyang ipaghihiganti ito. Sunod-sunod ding umalis sa plaza ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig. Hindi agad umalis si Wei Sheng ng Kaitian Academy. Pinamunuan niya ang lahat sa Kaitian Academy kay Yang Xiaotian, darating ang ating Panginoon bukas. Dapat mong pag-isipan itong mabuti at ibigay ang malapad na bangka sa dagat at Tianlong Chin Score. Sabi ko, kung gusto mo ang Vast Sea Boat at Tianlong Chin Score, hayaan ang Panginoon ng Kaitian na dumating at kunin ito.
Walang pakialam na sabi ni Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, huwag masyadong lumayo. Ang isang sinaunang ninuno ng Kaitian Academy ay hindi napigil ang magsabi ng galit, ang malapad na bangka sa dagat at ang Tianlongqin score ay orihinal na pagmamay-ari ng aming Kaitian Academy. Ito ay sapat na magalang upang hilingin sa iyo na ibalik ang mga ito. Kung hindi, gagawin ko ngayon. Sa sandaling ito, isang malamig na singhot ang tumunog, at ang sinaunang ninuno ng Kaitian Academy ay umatras ng ilang hakbang na parang tinamaan ng malakas, at ang kanyang mukha ay namutla. So ano? Ang tinig ng Panginoon ng langit at lupa ay nagmula sa kaibuturan ng kawalan. Ang sinaunang ninuno ng Kaitian Academy ay hindi nang ahas na magsalita pa. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nang makita ito, maaari lamang pangunahan ni Wei Sheng ang lahat mula sa Kaitian Academy na umalis. Pagkaalis ng lahat mula sa Kaitian Academy, umalis din si Yang Xiaotian sa eksena kasama ang Seventh Princess, Hongfeng at iba pa at bumalik sa Divine Palace of Heaven and Earth. Para naman sa God-slaying King at ilang iba pa, bumalik sila sa Ghost Witch 4 Demons Mansion at naghintay sa utos ni Yang Xiaotian. Noong gabing iyon, nagdiwang ang buong Divine Palace of Heaven and Earth upang batiin si Yang Xiaotian sa pagkapanalo niya sa unang pwesto sa labanang ito ng Divine Realm. Pagkatapos ng 3 pag-ikot ng alak, sinabi ni Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Sect, sinasabi ko pa rin na ang Ark of the Vast Sea at ang Tianlongqin score ay kabilang sa Kaitian Academy. Dapat nating ibalik ang Ark of the Vast Sea at ang Tianlongqin score sa Kaitian Academy. Pakiusap, mag-isip ng 2 beses, Panginoon at Batang Panginoon. Ibinaba ng lahat ang kanilang salamin, tahimik ang bulwagan, at lahat ay tumingin kina Zhao Ming at Yang Xiaotian. Si Bai Liu, ang ninuno ng higanteng unggoy, ay tumanggaw din at nagsabi, tama, hindi maaaring hayaan ng Young Lord na damaloy ang Divine Palace of Heaven and Earth sa isang ilog ng dugo para sa kanyang pansariling interes. Maraming mga ninuno at dakilang elder ang nakarinig ng prangka na pagsasalita ni Bai Liu, na sinasabi na si Yang Xiaotian ang naging sanhi ng pagdanak ng dugo sa Heaven and Earth Divine Mansion para sa kanyang pansariling interes. Bahagyang nagbago ang kanilang mga mukha, at naramdaman nilang medyo mabigat ang mga sinabi ni Bai Liu. Para sa personal na kapakinabangan, ang paglalagay sa langit at lupa ng banal na mansyon sa panganib ay isang malubhang krimen. Hindi ba't ang mga salita ni Bai Liu ay nagsasabi na si Yang Xiaotian ay gumagawa ng isang malubhang krimen? Napangisi si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Wu Yin at Bai Liu? Kahit na sina Ye Heng at Yu Fei ay iniligtas niya mula sa Shuangkong Mountain, nabali ang kanilang mga paa. Bagamat sila ay muling ikinabot, ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan, at hindi nila naipasa ang labanang ito sa Divine Realm. Kinamumuhian siya ni Wu Yin at Bai Liu sa kanilang mga puso, iniisip na sinaktan niya ang kanilang mga disipulo at naging dahilan upang mabaigo silang makapasa sa labanan sa Divine Realm. Kaya ngayon ginagamit nila ang usapin ng Kaitian Academy para i-target siya. Sa katunayan, hindi lamang sina Wu Yin at Bai Liu, ngunit maraming mga ninuno na naroroon ay napupuot din sa kanya sa kanilang mga puso, na napupuot sa kanya dahil sa dahilan ng pagkaputol ng mga paa ng kanilang mga disipulo, na naging dahilan upang hindi sila makapasa sa labanan sa Divine Realm. Dahil iniisip ni Bai Zhu na ako ang naging sanhi ng pagdanak ng dugo sa Heaven and Earth Divine Palace para sa sarili kong pansariling interes, kung gayon maaari na ngayong alisin ni Bai Zhu ang aking posisyon bilang Young Master. Sinabi ni Yang Xiaotian kay Bai Liu, ang ninuno ng higanteng unggoy. Nagulat si Bai Liu, tumahimik, at sinabing, Young Master, masyado kang seryoso. Nag-aalala lang ako na hindi mo matukoy ang tama sa mali bukas, na haantong sa malubhang kahihinatnan. Bago siya makapagpatuloy, pinutol siya ni Yang Xiaotian at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito, Bai Zhu. Malalaman ko kung ano ang gagawin bukas pagdating ng Panginoon ng paglikha. Si Bai Liu ay nag-ambala ni Yang Xiaotian, nakaramdam ng kalungkutan, at nagsabi, dahil alam ng Young Master kung ano ang gagawin, iyon ang pinakamahusay. Bagamat ang Young Master ay may walang kapantay na talento, kung ikaw ay isang tao na hindi matukoy ang tama sa mali, kung ang langit at lupa na banal na mansyon ay ibibigay sa iyo sa hinaharap, ang langit at lupa ay mawawasak mo. Walang alinlangang nangangahulugan ito na kung ilalagay ni Yang Xiaotian sa panganib ang langit at lupang Divine Mansion bukas at hindi niya matukoy ang tama sa mali, kung gayon si Yang Xiaotian ay talagang hindi angkop na maging Young Master ng Heaven and Earth Divine Mansion. Narinig ito ni Zhao Ming, lumungkot ang mukha, at sinabing, Ancestor Bai, sobra na. Sinabi ni Wu Yin, huwag sisihin si Brother Bai, iniisip din ni Brother Bai ang Heaven and Earth Divine Mansion. Nakipagkamay si Zhao Ming at sinabing, okay, hindi na kailangang pag-usapan pa ang bagay na ito.
Pag-usapan natin ito bukas kapag dumating na ang Panginoon ng Open Heaven. Sumuko sina Bailiu at Wu Yin. Hindi nagtagal at natapos ang piging. Bumalik si Yang Xiaotian sa kanyang kuweba at nagpatuloy sa pag-upo na nakakrus ang paa sa gitnang grado na Chaos Spirit Stone, nilunok ang 4 na magagandang Divine Fruit para sanayin. Bagamat may 10 taon pa bago ang labanan sa bundok Tiandao, lilipas ang 10 taon sa isang kisap mata. Kailangan niyang magmadali at linangin ang 5 banal na katawan sa ikalabinsyam na antas. Hanggat ang 5 banal na katawan ay lumampas sa ikalabinsyam na antas, malalampasan niya ang makalangit na kalamidad at makamit ang kaharian ng Hari ng Diyos. Hanggat naabot niya ang kaharian ng Hari ng Diyos, hindi na niya kailangang sugpuin ang kanyang kaharian, lunukan ng mahiwagang gamot, at masira ang lahat ng paraan. Kinabukasan, ang langit ay madaling araw. Biglang bumagsak sa kalangitan mula sa langit ang isang hininga na bumagsak sa kalangitan at mundo, at dumating sa itaas ng Hongwang City sa isang kisap mata. Naramdaman ang hiningang ito na bumagsak sa kalangitan at mundo, ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Hongwang City ay nagulat. Sina Lin Xian at Deng Miao, na nagtatago sa dilim ng Hongwang City, ay naramdaman ang hiningang ito, ngunit ang kanilang mga mukha ay labis na nasisiyahan. Ang Panginoon ng paglikha ay dumating na sa wakas. Ngumisi si Lin Xian. Matapos ang labanan sa God Realm kahapon, hindi sila umalis, ngunit nagtago sa dilim ng Hongwang City, para lamang maghintay sa pagdating ng Lord of Creation. Let's hope so. Yang Xiaotian will never give up the vast sea boat and the dragon music score. Malamig ang mga mata ni Deng Miao. Ngumiti si Lin Xian at sinabing, ang malapad na bangka ng dagat ay isa sa 10 mahuhusay na sasakyang pangkalawakan sa God Realm. Kung gusto ni Yang Xiaotian na isuko ang gayong kayamanan, ito ay parang pinutol ang puso ni Yang Xiaotian. Nagkatinginan ang dalawa at nagtawanan. Naisip na nila ang labanan sa pagitan ng Panginoon ng Langit at Lupa at ng Panginoon ng Paglikha. Bagamat kayang sugpuin ng Panginoon ng Langit at Lupa ang Panginoon ng Paglikha, masasaktan din siya. Kung siya ay masugatan, ang Panginoon ng Langit at Lupa ay mamamatay sa pakikipaglaban sa ninuno ng God Eater Clan. Sa oras na ito, masaya si Wei Sheng at ang iba pa sa pagtanggap sa Panginoon ng Paglikha. Panginoon, yumuko si Wei Sheng at iba pa. Ano ang sinabi ni Yang Xiaotian? Sinabi ng Panginoon ng Paglikha ng may tuwid na mukha. Kahapon, natapos na ang labanan sa God Realm. Hiniling namin kay Yang Xiaotian na pag-isipan itong muli at ibalik ang Vast Sea Boat at ang Dragon Music Score, ngunit tumanggi pa rin siyang ibalik ang mga ito. Humakbang ang sinaunang ninuno at sinabi. Nagdilim ang mukha ng Panginoon ng Paglikha. Sinabi namin sa kanya na darating ang Panginoon ngayon, ngunit si Yang Xiaotian, na umaasa sa Panginoon ng Langit at Lupa at sa banal na palasyo sa likod niya, ay ganap na walang malasakit. Galit na sinabi ito ni Wei Sheng, hindi kanya pinansin, ang Panginoon ng Langit at Lupa, at hindi niya pinansin ang ating Kaitian Academy. Ang Panginoon ng Kaitian ay tumingin sa direksyon ng banal na palasyo at lumipad sa himpapawid, pumunta sa banal na palasyo. Si Wei Sheng at ang iba ay nagmamadaling sumunod sa Panginoon ng Kaitian. Nang makita ang Panginoon ng Kaitian na inaakay ang lahat sa Divine Palace, tumikim si Lin Xian sa dilim, at pagkatapos ay sinundan siya ng palihim kasama si Deng Miao at iba pa. Karamihan sa mga makapangyarihang tao mula sa mga pangunahing sekta na nanguna sa kanilang mga disipulo na lumahok sa labanan sa Divine Realm ay hindi umalis, at sumunod sa kanila ng isa-isa, na gustong makita kung paano haharapin ng Divine Palace of Heaven and Earth ang bagay na ito. Kung ito man ay ang Kaitian Academy o ang Divine Palace of Heaven and Earth, pareho silang isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Divine Realm. Kung mag-aaway ang dalawang panig, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa Divine Realm. Hindi nagtagal, ang Panginoon ng Paglikha ay dumating sa tarangkahan ng banal na palasyo ng Langit at Lupa at nagsabi, narito si Zumo upang bisitahin. Mangyaring lumabas at makita ako, Senior Guo. May isang bagay na gustong itanong ng malinaw ni Zumo. Pakipaliwanag sa akin, Senior. Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Ang tinig ng Panginoon ng Paglikha ay kumalat sa bawat sulok ng banal na palasyo ng Langit at Lupa. Kahit sino ay makakarinig na ang Panginoon ng Paglikha ay nagalit. Malinaw, sa mata ng Panginoon ng Paglikha, ang Panginoon ng Langit at Lupa ang nagpakasawa kay Yang Xiaotian, kung hindi maglalakas loob si Yang Xiaotian na kunin ang Hanhai Boat at Tianlong Chinpo ng Kaitian Academy para sa kanyang sarili kahit na mayroon siyang 100 lakas ng loob. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng malalakas na lalaki mula sa Divine Palace of Heaven and Earth ang bumangon mula sa mga taluktok at pumunta sa tarangkahan ng bundok. Gayunpaman, ang isang tao ay mas mabilis, ang langit ay bumukas, at ang isang tao ay lumabas sa langit, ito ay ang Panginoon ng Langit at Lupa. Ang Panginoon ng Langit at Lupa ay bumaba mula sa langit, ang bawat hakbang ay tila tumutuntong sa palso ng Langit at Lupa, bawat hakbang ay nagpapayanig sa Langit at Lupa,
hindi lamang ang buong espasyo ng banal na palasyo ng langit at lupa ang nanginginig, maging ang Honghuang City sa malayo ay nanginginig. Ang Panginoon ng paglikha, na galit ngayon, ay nakita ang Panginoon ng langit at lupa na lumitaw, at naramdaman ang walang hanggan na kapangyarihan ng Panginoon ng langit at lupa, at ang kanyang puso ay nanikip. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Lalong kinabahan si Wei Sheng at ang mga masters ng Kaitian Academy, at hindi sila nang ahas na tumingin ng diretsyo sa Lord of Heaven and Earth. Habang patuloy na bumababa ang Panginoon ng langit at lupa mula sa langit, nagsimulang lumubog ang lupa. Sina Lin Xian at Deng Miao, na nagtatago sa dilim, ay napabuntong hininga at hindi nang ahas na kumilos. Ano ang gusto mong itanong? Matapos lumapit sa Panginoon ng paglikha, nagsalita ang Panginoon ng langit at lupa, at niyanig ng kanyang tinig ang mundo. Pinakalma ng Lord of Creation ang kanyang mood, tumingin ng diretsyo sa Lord of Heaven and Earth, at nagsabi, ang barko ng malapad na dagat at ang Tianlong Chin score ay ang mga bagay ng aking Kaitian Academy. Gusto kong malaman kung bakit sinasakop sila ng senior disciple na siyang Xiaotian at tumangging ibalik sila. Nang ibabaw ang langit at lupa, at sinabing, naaalala ko ang Hanhai Palace ng iyong Kaitian Academy, na mula sa Hanhai. Bakit mo ibinalik ang Hanhai Palace sa mga disipulo ng Hanhai? Buksan ang prinsipe. Noong panahong iyon, ang Hanhai Palace ay talagang natagpuan sa Dongfo na iniwan ng kanilang mga ninuno sa kuweba na iniwan ng mga tao sa dagat, at kalaunan ay lumipat pabalik sa Kaitian Academy. Nang maglaon, nalaman ko na ang Hanhai Palace ay nakuha ng Kaitian Academy, at ang mga disipulo sa taong Haihai ay dumating upang humingi ng mga disipulo, ngunit sila ay binomba ng Kaitian Academy. Ilang tao na ang nakakaalam ng bagay na ito, ngunit ang pangangibabaw ng mundo ang nakakaalam. Tinitigan ni Keishi ang pangangibabaw ng langit at lupa, at nagsimulang umangat ang kanyang buong katawan, kaya, binalak ni Senior Guo na takpan siyang Xiaotian, at hindi ibinalik ang bangka ng Hanhai at Qianlongkan. Mahigpit ang lahat. Sa sandaling ito, biglang may lumabas na figure. Yang Xiaotian, sabi ng siyam na santo sa likod ni Wei Sheng. Nakita ng lahat na dumating si Yang Xiaotian. Dumating si Yang Xiaotian sa eksena, yumukod ng regalo sa langit at lupa, at pagkatapos ay sinabi sa prinsipe, ang bangka ng Hanhai at ang Tianlong Piano Score ay nasa akin, ngunit bago ibalik ang bangka ng Hanhai at Tianlong Piano Score, gusto kong tumugtog isang kanta ang hinihiling upang pahalagahan ng mga nauna at ikaw, ang mga nakatatanda ay hindi nagmamadali. Nang i-drive niya ang prinsipe, nagham siya, at gusto niyang makita kung ano ang nilalaro ni Yang Xiaotian. Pinanood din ni Wei Sheng at ng iba pa si Yang Xiaotian nang may pagdududa, at hindi nila naiintindihan kung anong mga kanta ang tutugtugin ni Yang Xiaotian sa oras na ito. Si Wu Yin, na lumabas mula sa mga master ng Tiandi God Mansion, nakinig si Bai Liu kay Yang Xiaotian sa isang kanta, at hindi napigil ang matawa sa kanyang sarili. Sa mata ng dalawa, naantala lang ni Yang Xiaotian ang oras. Gayunpaman, kahit na naantala si Yang Xiaotian sa isang dahilan. Sa ilalim ng tingin ng mga Diyos, sa ilalim ng tingin ni Wei Sheng, naglabas si Yang Xiaotian ng isang anti-gong piano. Nang ilabas ang piano na ito, isang dragon ang tumagos sa pagitan ng mundo. Nakita ng lahat na maayos ang piano na ito, ngunit nakita ng disposure of the Catholicism, Wei Sheng at Jiu Shengzi at iba pa ang dragon piano na ito. Ito naman, itinuro ni Kai Daojeng ang Longxin ni Yang Xiaotian, tuwang-tuwa, at gusto niyang sabihin kay Wei Sheng, kung ano ang gusto niyang sabihin sa lahat ng nasa paligid niya. Tianlong Shengqin, tuwang-tuwa din ang sigaw ni Wei Sheng. Tianlong Shengqin, siyam na Shengzi, ang mga master ng Kaitian Academy ay nasa sabik. Si Tianlong Shengqin ay si Liang Lizi, ang ninuno ng Kaitian Academy, na mas makabuluhan kaysa sa marka ng Tianlong Qin. Tuwang-tuwang sumigaw ang isang ninuno ng Kaitian Academy, ang ating ninuno na si Tianlong Shengqin. Hindi lang ninakaw ni Yang Xiaotian ang bangka ng Hanhai at Tianlong Piano Score ng ating mga ninuno, kundi ninakaw din ang ninuno na si Tianlong Shengqin. Pagkatapos magsalita, hindi ko maiwasang hawakan ang Tianlong Shengqin sa kamay ni Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, ibalik si Tianlong Shengqin sa amin ng mabilis. Walang inaasahan na biglang bumaril ang ninuno ng Kaitian Academy, ngunit nang mahuli na sana niya ang Tianlong Shengqin, biglang namula si Keishi at direktang sinampal ang ninuno ng Kaitian Academy, kunin mo ang iyong ina para kay Lao Su. Ang ninuno ng Kaitian Academy ay direktang iginuhit ng prinsipe. Hindi ko alam kung gaano karaming mga litid sa hangin, tumama sa mga taluktok sa malayo, at ang buong mukha ay namamaga, at halos sumabog. Lahat ay agresibo. Hindi ba taga Kaitian Academy si Tianlong Shengqin? Nang agaw ang nuno ng Kaitian Academy, paano ito sinampal ng may-ari ng Katoliko? Maging ang mga ninuno ng Kaitian Academy ay natakot. Hindi nagulat si Yang Xiaotian sa ginawang pagbubukas ng mga Diyos.
Sa halip, hinawakan niya ang Tianlong Shengqin sa kanyang kamay na parang babaeng humipo sa kanyang minamahal. May malabong tunog ng Longyin, at tila nabubuhay si Tianlong Shengqin. Nang makita ang eksenang ito, lalong nasasabik ang sigasig ng mga Diyos. Hindi ko maiwasang isipin ang ipinaliwanag sa kanya ng kanyang amo nang umalis siya. More, aking Long Shengqin sa araw na ito, mahirap para sa mga tao na i-activate ito. I-activate ang piano na ito at maaaring tumugtog ng spring pabalik sa lupa. Bagong Panginoon ng Tianlong Shengqin. Noong panahong iyon, ipinaliwanag sa kanya ng kanyang amo, at matangkad siya. Umupo siyang Xiaotian sa hangin, pagkatapos ay inilagay si Tianlong Shengqin sa kanyang harapan, at nagsimulang maglaro. Hindi nagtagal, ang tunog ng piano ay patuloy na umaagos palabas ng Tianlong Shengqin. Nang ang tunog ng piano ay patuloy na umaagos, nakita ng lahat na ang mga bulaklak at mga puno sa nakapaligid na mga taluktok ay nagsimulang tumubo sa mata, at ang ilang mga hubad na taluktok ng bundok ay naging berde. Kaagad pagkatapos, ang ilog na umaagos sa paligid ay lumipad pa mula sa lupa, hindi lamang ang mga nakapaligid na ilog ay lumipad, ngunit maging ang mga nakapaligid na bundok, bato, puno, damo at iba pang mga bagay ay nagsimulang lumipad sa hangin. Pagkatapos ng mga ilog, kabundukan at bato, puno, at damo, sila ay patuloy na namumuo, at naging larawan ng lupa. At ang mga eksenang ito ay napakalinaw at napaka-psychedelic. Napatingin si Keishi sa eksenang nasa harapan niya, at mahirap pigilan ang excitement. Namula ang kanyang mga mata, Master, nakita ko na rin sa wakas. Bumalik sa lupa, langit at lupa, bumalik sa lupa sa tagsibol, langit at lupa. Ang lahat ay nahuhulog sa tunog ng piano niyang Xiaotian at nalulubog sa mahiwagang eksenang nilikha ng piano niyang Xiaotian. Ang tunog ng piano niyang Xiaotian ay maaaring magpalaki sa langit at lupa, na simpleng umabot sa isang hindi kapanipaniwalang estado. Hanggang sa huminto siyang Xiaotian sa pagtugtog, ang lahat ay nakalubog pa rin sa mundo ng mga tunog ng piano, mga matataas na bundok, mga ilog, mga bulaklak at mga puno na umunlad sa mundo. Sa mahabang panahon, nagising ang lahat. Originally, maraming mga tao ang nadama na ito ay isang ilusyon lamang ngayon, ngunit ito ay maraming mga bulaklak at mga puno upang makita na ang nakapalibot na lupa ay tumubo ng maraming mga bulaklak at mga puno. Bumalik sa lupa, langit at lupa. Huminga ng malalim si Keishi at lumapit kay Yang Xiaotian, at tuwang-tuwang niyakap ang boxing, nakita ni Disciple Zumo ang Lord of the Dragon. Ang Panginoon ng Dragon. Ang mga tao ng Wei Sheng at Kaitian Academy ay nanginig. Ang ninuno ng Kaitian Academy, nakikita ang Lord of the Dragon bilang ninuno. Lumapit si Wei Sheng kay Yang Xiaotian, nanginginig ang kanyang mga kamay, at lalong nanginginig ang kanyang mga ngipin, nakita na ni Disciple Wei Sheng ang Panginoon ng Dragon. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang mga ninuno ng Jiu Shengzi at isang grupo ng Kaitian Academy ay lumapit kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay bumati kay Yang Xiaotian. Ang ninuno na naakit kay Yang Xiaotian ay nakatayo rin sa harap ni Yang Xiaotian. Kakanyahan. Si Wu Yin, pinanood ni Bailio ang mga masters ng Kaifang at Kaitian Academy na nakatayo sa Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian, na nagnakaw ng bangka ng Hanhai at ng Tianlong piano score, ay naging Lord of the Dragon. Si Lin Xian, nagtatago sa dilim, si Deng Miao at iba pa ay mas pangit. Binuksan nila ang digmaan at ang langit at ang lupa upang duminahin ang digmaan, at hindi ito nangyari. Si Yang Xiaotian ay hindi rin naging Lord of the Dragon. Inalis ni Yang Xiaotian si Tianlong Shengqin, at humakbang pasulong upang suportahan ang may-ari, hindi na kailangan ng mga kapatid ng karagdagang regalo. Kuya, nang marinig ang tawag ni Yang Xiaotian, tuwang-tuwa ang Lord of Creation kaya nang inig ang kanyang balbas, Junior brother, halos ngayon ko lang ginawa. Muntik na niyang sampilan si Yang Xiaotian nang makita siyang lumabas. Kung sinampal niya si Yang Xiaotian, hindi ba siya patay na ngayon? Sa pag-iisip nito, lubos na nagpapasalamat ang Panginoon ng paglikha. Ayos lang. Ngumiti si Yang Xiaotian sa Panginoon ng Kaitian, ninakaw ko ang Hanhai boat at Tianlong Chin score ni Master. Makatwirang magalit ang aking senior brother at ikaw. Alam ng Panginoon ng Kaitian na nagsasalita si Yang Xiaotian sa paraang sarkastikong paraan, at ang kanyang lumang mukha ay namula. Ngumiti siya at sinabing, ang senior kong kapatid ang walang ingat. At si Wei Sheng at ang mga ninuno ng Kaitian Academy ay ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi nang ahas na tingnan si Yang Xiaotian, na parang mga bata na nakagawa ng mali. Ang ninuno na gustong agawin ng Tianlong Shengqin ni Yang Xiaotian ay direktang lumuhad kay Yang Xiaotian at umiyak, nilusob ng aking disipulo ang banal na Panginoon ng Tianlong, mangyaring parusahan ako, ang banal na Panginoon at ang Panginoon.
Tinanong niyang Xiaotian ang kabilang partido na tumayo, pag-uusapan natin ito mamaya. Ang ninuno ay tumingin sa Panginoon ng Kaitian na nahihiya, at ang Panginoon ng Kaitian ay nanlilisik, hiniling ka ng aking nakababatang kapatid na lalaki na bumangon, bakit ka nakatingin sa akin? Sa sobrang takot ng ninuno ay mabilis siyang nadulas. Ang Panginoon ng langit at lupa ay tumawa ng malakas, at sinabi sa Panginoon ng paglikha, Munting Mozi, tila nahugasan natin ang templo ng hari ng dragon dahil sa baha. Mula ngayon, ang banal na palasyo ng langit at lupa at ang Academy of Creation ay magiging isang pamilya. Mula ngayon, ang Divine Palace of Heaven and Earth at ang Academy of Creation ay magiging isang pamilya. Nang marinig ang mga salita ng Panginoon ng langit at lupa, tumawa din ang Panginoon ng paglikha, tama ang sinabi ni Senior Guo. Mula ngayon, magiging isang pamilya na tayo, at hindi na tayo mapaghihiwalay sa isa't isa. Ang tawa ng Panginoon ng langit at lupa at ng Panginoon ng paglikha ay umalangaw sa banal na palasyo ng langit at lupa. Ang iba't ibang puwersa na sumunod ay nabigla lahat dito. Ang Divine Palace of Heaven and Earth at ang Academy of Creation ay pareho sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Divine Realm. Kung ang dalawang partido ay bumuo ng isang alyansa, ito ay sapat na upang baguhin ang pattern ng Divine Realm. Sino ang mag-aakala na ang dalawang pangunahing puwersa na orihinal na maglalaban sa isang madugong labanan ay magiging isang pamilya sa kalaunan? Si Lin Xian, Deng Miao at iba pa na orihinal na umaasa sa madugong labanan sa pagitan ng Panginoon ng Langit at Lupa at ng Panginoon ng Paglikha ay mukhang kasing pangit na maaari nilang makita nang makita nila ito. Damn it! Hindi napigilan ni Lin Xian na ilabas ang kanyang kawalang kasiyahan sa isang salitang, damn it. Ngunit ang salitang ito ng, damn it, ay nakakuha ng atensyon ng Panginoon ng Langit at Lupa. Ang mga mata ng Lord of Heaven at Earth ay parang isang magulong sandata, at agad niyang nilingon kung saan nagtatago sina Lin Xian, Deng Miao at iba pa. Sa isang sulyap lang ay naramdaman ni Lin Xian, Deng Miao at iba pa na ang kanilang mga puso ay tinusok ng isang matalas na sandata ng kaguluhan, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Pumunta ka. Halos hindi naisip ni Lin Xian, Deng Miao at iba pa, at gusto nilang tumakas. Nang malapit nang makatakas si Lin Xian at ang iba pa, sinabi ng Panginoon ng Langit at Lupa, well, maganda ang mood ko ngayon, kaya papatayin ko ang ilang langaw. Patayin ang mga langaw kapag ikaw ay nasa mabuting kalooban. Ano ang dahilan? Nang ang lahat ay natigilan, ang Panginoon ng Langit at Lupa ay sinampal ng palad sina Lin Xian, Deng Miao at iba pa. Saan man dumaan ang puwersa ng palad, ang espasyo ay pinipiga at nai-deform, at ang nakakatakot na puwersa ay sumabog sa mga layer ng espasyo patungo kina Lin Xian, Deng Miao at 12-dosenang iba pa. Kahit pa na-activate ni Lin Xian, Deng Miao at 12-dosenang iba pa ang Divine Shadow Escape Talisman, wala itong silbi. Pinisil ng nakakatakot na puwersa ang kalawakan at diretsyong piniga ang mga ito mula sa kailaliman ng espasyo. Bilang mga pinuno ng Silver Sky Blood Demon at ng Divine Shadow, sina Lin Xian at Deng Miao ay walang alinlangan na malakas, ngunit nakatingin sa palad ng Panginoon ng Langit at Lupa na sumasample at pumapatay, lahat sila ay natatakot at desperado. Sa oras na ito, talagang naranasan nila ang lagim ng Panginoon ng Langit at Lupa. Hindi lang silang dalawa, pati na rin ang mga amo ng dalawang tribong kasama nila. Si Lin Xian, Deng Miao at iba pa ay biglang umatake at naglunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake, ngunit ang pinagsamang lakas ng 12-dosenang mga tao ay tila napakaputla at walang kapangyarihan sa harap ng palad ng Panginoon ng Langit at Lupa. Sa sandaling naisip ni Lin Xian at Deng Miao na sila ay mamamatay, biglang, dalawang figure ang bumagsak sa hangin at parehong biglang naglunsad ng isang malakas na palad. Ang isa ay isang malaking blood sea palm, at ang isa naman ay isang puwersa ng palad na ganap na nakondensed mula sa mga anino. Nagbanggaan ang dalawang puwersa ng palad sa lakas ng palad ng Panginoon ng Langit at Lupa. Isang malakas na ingay ang yumanig sa kalangitan. Ang dalawang figure ay sabay-sabay na sumabog pabalik sa himpapawid. Nang makita ng malinaw ng lahat ang dalawang figure, lahat sila ay napabuntong hininga. Ang mga taong umatake ay ang Silver Sky Blood Demon Ancestor at ang Divine Shadow Ancestor. Ang Silver Sky Blood Demon Ancestor ay isa sa 10 dakilang ninuno, at ang Divine Shadow Ancestor ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Nagsanib puwersa ang dalawang ninuno, ngunit binugbog pa rin ng palad ng Panginoon ng Langit at Lupa. Ang Silver Sky Blood Demon Ancestor at ang Divine Shadow Ancestor ay nagulat din. Gayunpaman, wala silang oras upang sugpuin ang umaagos na dugo at chi, at parehong lumapit kina Lin Xian at Deng Miao, at dinala sina Lin Xian, Deng Miao at iba pa, Thera. Nang makita ito, ang Panginoon ng Langit at Lupa ay sumangot ng malamig at muling hamampas. Casual na palad pa rin ang palad na ito. Ngunit ang lakas ng palad ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa nauna.
Ang lakas ng palad ay muling dumaan sa mga layer ng espasyo at naabutan ang Silver Sky Blood Demon Ancestor at ang Divine Shadow Ancestor. Ang dalawa ay sumigaw, ay nilalayan ang kanilang buong katawan ng banal na kapangyarihan, at muling nagpaputok ng buong lakas. Isang malakas na tunog ang yumanig sa kalangitan. Kinuha nilang dalawa sina Lin Xian at Deng Miao at lumipad ng paatros, habang ang iba pang mga ninuno ng dalawang angkan ay pinasabog ng natitirang lakas ng puwersa ng palad, na walang iniwang lugar para sa paglaban. Sinamantala ng dalawang ninuno ng Silver Sky Blood Demon ang pagkakataon na lumipad pabalik at tumakas kasama sina Lin Xian at Deng Miao, na wala sa kalangitan sa isang kisap mata. Ang eksenang ito ay labis na nagulat sa marupok na puso ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig. Ang dalawang ninuno ng Silver Sky Blood Demon at ang Divine Shadow ay kumilos, ngunit nailigtas lamang sina Lin Xian at Deng Miao, at ang iba ay pinatay pa rin ang kapangyarihan ng palad ng Panginoon ng Langit at Lupa. Ito ang lakas ng Panginoon ng Langit at Lupa. Ang labanan sa pagitan ng Panginoon ng Langit at Lupa at ng ninuno ng Diyos ng Pagkain ay malawak na ipinakalat sa mga araw na ito. Dahil ang ninuno ng Diyos ng Pagkain ay nagsasanay ng pinaghalong salamangka sa mundo, maraming tao ang nag-akala na ang ninuno ng Diyos ng Pagkain ang mananalo, ngunit ngayon pagkatapos na makita ang Panginoon ng Langit at Lupa na casual na gumamit ng puwersa ng palad, nagbago ang iniisip ng lahat. Ang Panginoon ng Langit at Lupa ay tumingin sa apat na ninuno ng Silver Sky Blood Demon na tumakas, sumanggot ng malamig, at hindi sila hinabol, at pagkatapos ay pumasok sa Divine Palace of Heaven and Earth kasama ang Panginoon ng Paglikha at iba pa. Nang makita ang figure ng Panginoon ng Langit at Lupa, ang Sword Nation Emperor na si Beiji Fan ay nagsabi ng may damdamin, "Ikaw ay karapat-dapat na maging unang tao sa aking God Realm." Tiningnan ni Prinsesa Bihan ang figure ni Yang Xiaotian. Sa pagkakataong ito, nakapasa din siya sa labanan ng God Realm at nanalo sa top 10. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Gayunpaman, nang makapasok siya sa nangungunang tatlong, natalo pa rin siya sa anak ng Chaos. Pare, tila kapag ang Panginoon ng Langit at Lupa ay lumaban sa ninuno ng Diyos ng Pagkain, natatakot akong manalo siya. Sabi ni Prinsesa Bihan. Sinabi ni Beiji Fan sa malalim na boses, kapag ang Panginoon ng Langit at Lupa ay nakipaglaban sa ninuno ng Diyos ng Pagkain, ang demonyo ng kaguluhan ay isisilang. Nagbago ang mukha ni Prinsesa Bihan. Narinig niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Kahit na kayang talunin ng Panginoon ng Langit at Lupa ang ninuno ng Diyos ng Pagkain, may panganib pa rin ang kamatayan. Pare, napakalakas ba ng Devil of Chaos? Hindi napigilan ni Prinsesa Bihan na magtanong, wala bang pag-asa ang Panginoon na matalo siya? Sinabi ni Beiji Fan sa malalim na boses, napakalakas. Ang Panginoon ng Tadhana, at ang tagapagtatag ng Kaitian Academy ay nagtulungan upang talunin ang Diablo ng Chaos. Kaya, kapag lumitaw ang Diablo ng Chaos, ang Panginoon ng Langit at Lupa ay walang pag-asa na talunin siya. Tulad mo, may pag-asa ka bang matalo ang anak ng Chaos? Tanong pabalik ni Beiji Fan. Nadurog ang puso ni Prinsesa Bihan. Nakipag-away siya sa anak ng Chaos kahapon, at syempre alam niya kung gaano siya katakot. Madali siyang natalo ng anak ng Chaos bago pa man niya gamitin ang Eye of All Evil. Kapag ang Panginoon ng Langit at Lupa at ang Diyos ng Pagkain ay lumaban, maaaring lumitaw din ang Panginoon ng mga nakalibing na Diyos. Ipinahayag ni Beiji Fan ang kanyang tunay na pag-aalala. Nakakatakot na ang isang demonyo ng kaguluhan, at kung may isa pang Lord of Buried Gods, ano ang mangyayari? Ito ay naiisip. Ang pagpapakita ng Lord of Buried Gods ay tiyak na magiging disadvantageous sa Lord of Heaven and Earth. Nang marinig na ipanganganak din ang Panginoon ng mga Burial God, nang inag ang puso ni Prinsesa Bihan. Sinabi niya, ngayon na ang Divine Palace of Heaven and Earth at ang Kaitian Academy ay nasa alyansa, ang Panginoon ng Kaitian ay tiyak na makikipagsanib puwersa sa Panginoon ng Langit at Lupa. Umiling si Beiji Fan at sinabing, bagaman nakamit na ng Panginoon ng Kaitian ang posisyon ng Panginoon, malayo pa rin siya sa kanyang amo. Kaya, kahit na ang Panginoon ng Kaitian ay tumulong sa Panginoon ng Langit at Lupa, ito ay walang silbi. Bumantong hininga si Beiji Fan, sa panahong iyon, ang Divine Realm ay magiging isang tunay na kaguluhang panahon. Bumalik muna tayo sa Demon Ancestor Continent. Sa susunod na 10 taon, dapat maghanda ng mabuti ang ating Sword Nation. Pagkalipas ng 10 taon, ang Divine Realm ay magkakaroon ng matinding kaguluhan. Sa panahong iyon, kung ang Panginoon ng Langit at Lupa ay mamatay, ang Diablo ng Chaos, ang Panginoon ng mga libing na Diyos, ay isinilang, ang banal na kaharian ay hindi lamang magkakaroon ng malaking kaguluhan, ngunit malamang napapasok sa isang panahon ng walang katapusang kadiliman.